Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2251-2270. Kabanata 2251 dumating si James sa sinaunang kaharian habang sinusubukan na tumakas para sa kanyang buhay. Hindi niya nais na palayasin ang sakripisyo ng pag-akyat o gamitin ang Infinity Skill dahil magiging sanhi ito ng hindi kinakailangang mga problema. Nais lamang niyang linangin ang walang tigil at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, babalik siya sa mundo at papatayin ang nakatatandang sekta ng Divinity. Swoosh! Matapos ang isang napakaraming mga saloobin ay sumabog sa kanyang isipan, huminga ng malalim si James. Tumingin siya kay Harold at mahinahon na sinabi, "Sige." Si Harold ay sumagot ng walang pasubali, "Iguhit ang iyong sandata. Maglalaro ito ng bata upang durugan ka kung hindi ka armado. Panipi. Kung iyon ang kaso, aaminin ko ang aking pagkatalo." Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pinatawad ni James ang tugma. Nabigla ang madla nang marinig ang pagkatalo ni James. Walang inaasahan na sumuko si James bago magsimula ang tugma. Maging si Harold ay nabulag. Alam niya na si James ay may kahanga-hangang pisikal na lakas sa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension. Tumayo pa rin siya laban kay Harold ngunit pinili niyang sumuko sa halip. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, dahan-daang lumakad si James sa arena. Dumating siya sa tabi ni Yon at sinabing, "Pasensya na, Ginoo. Hindi ko akalain na naninindigan ako laban kay Harold. Sumuko tayo sa pagkakataong makapasok sa pagoda ng apoy at bumalik." Panipi. Pinili ni James na sumuko. Hindi niya nais na nasa spotlight at panganib na ilantad ang kanyang mga trump card. Maaari pa rin niyang gamitin ang mga ito upang mabilis na mapahusay ang kanyang lakas sa isang maikling panahon, kahit na nawalan siya ng pagkakataon na makapasok sa pagoda ng apoy. Mayroong halos isang taon pa bago ang Grand Tournament. Dagdag pa, mayroon din siyang Celestial Abode. Magkakaroon siya ng sapat na oras upang sanayin ang kanyang sarili kung pumasok siya sa oras ng silid. Ang kasalukuyang kompetisyon ay hindi mahalaga sa kanya. Kaya, pinili niyang mawala. Tumanggo si Yon at sinabi, "MHM. Tunay na wala ka para sa kanya ngayon. Nauunawaan ito, pipiliin mong sumuko. Hindi kita sinisisi para dito. Sa kabilang banda, ako. Natutuwa na hindi mo nawala ang iyong katinoan at sinubukan na talunin ang isang Grand Supernatural." Panipi. Ang paggalang ni Yon kay James ay lumakas. Hayaan. Matapos ang isang maikling pag-uusap kay James, lumakad si Yon patungo sa sinaunang lipi na si Doreen, at sinabing, "Salamat sa mabuting pakikitungo na ibinigay mo sa amin sa mga nakaraang araw, si Elder Doreen. Dahil pinahintulutan ng aking alagad ang tugma, hindi na kailangan nating manatili sa domain ng iyong lipi kaya't aalisin na tayo." Panipi. Ang mga browser ni Doreen ay lumabo. Bagaman si James ay hindi mula sa sinaunang lipi, inaasahan ni Doreen na si James ay gumanap ng mas mahusay kaysa dito. Alam niyang malakas si James at tiyak na magtatapos sa top 10 kung hindi siya lumaban kay Harold. Makalipas ang ilang segundo, sinabi ni Doreen, "Ang pagkawala ngayon ay hindi nangangahulugang nawala ang iyong pagkakataon. Mayroon ka pa ring pag-asa kahit na matapos mawala ang tugma na ito." Panipi. Ha? Naguguluhan si Yon. Ipinaliwanag ni Doreen, pagkatapos ng pag-ikot na ito, ang 26 na mga kalahok ay may iwan. Sa susunod na pag-ikot, may 30 natitira. Matapos ang pangwakas na pag-ikot, 6 lamang ang may iwan kasama ang isang solong tao na magsusulong ng hindi nakikilahok sa mga naunang pag-ikot. Ang mga taong ito ay karapat-dapat na pumasok sa pagoda ng apoy. Gayunpaman, mayroon pa ring 3 mga spot na natitira. Sa pangalan ng pagiging patas, ang lahat ng mga natalo na kalahok ay maaaring sumali sa survival round. Ang mga natalo sa unang pag-ikot ay bibigyan ng isang pagkakataon upang hamanin ang mga natalo sa ikalawang pag-ikot. Pagkatapos,
Ang nagwagi ay magpapatuloy upang hamanin ang mga natalo sa ikatlong pag-ikot, at iba pa. Kung si James ay maaaring manalo ng panalo, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na pumasok sa pagoda ng apoy. Panipi. Naririnig ito, nagbuntong hininga si Yon. Naglakad pabalik si Yon kay James at ipinaliwanag ang mga patakaran ng kompetisyon. James, may pagkakataon ka pa rin. Matapos ang 7 mga spot ay nasasakop, ang mga natalo mula sa nakaraang mga fights ay makikilahok sa isang survival round. Ang mga natalo sa unang pag-ikot ay haamon ang mga natalo ng iyong pag-ikot, at ang nagwagi ay magpapatuloy upang hamanin ang mga natalo sa ikatlong pag-ikot. Kung maaari mong mapanatili ang isang panalong streak, maaari mo pa ring ipasok ang pagoda ng apoy. Panipi. Ganun ba? Ang mukha ni James ay naihilawan ng kagalakan. Sumuko na siya at hindi inaasahan na magkaroon pa rin ng shot sa pagpasok sa pagoda ng apoy. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na maaari siyang manalo kung hindi niya kailangang tunggalian laban sa pinakamalakas na Predae user sa kompetisyon. Sa katunayan, maaari siyang manalo kung siya ay lalaban sa isang tulad ni Harold. Gayunpaman, hindi siya handang ilantad ang kanyang tunay na lakas. Sinabi ni Yon na may ngiti, "Oo, kaya mananatili kami ng ilang araw." Matapos matukoy ang tuktok na 7, maaari kang lumahok sa survival round. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2252, Alright. Alam na mayroon pa ring pagkakataon para sa kanya, nasisiyahan si James. Matapos matukoy ang 7 tao, ang iba pang mga kalahok ay medyo mahina. Kaya, tiwala si James na maaari niyang manalo ng pagkakataon. Pupunta ako pabalik sa pahinga muna, Ginoo. Yamang walang mga tugma si James ngayon, ayaw niyang magloiter sa paligid ng lugar na hindi na kailangan. Sumimangot si Yon at sinabing, "Paano ka makakabalik sa pahinga ngayon? Dapat mong panoorin ang mga tugma at matuto ng higit pa tungkol sa iyong mga kalaban. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong susunod na mga tugma." Sige, si James ay sumakay. Nagpatuloy ang natitirang mga tugma. Ang mga tugma ngayon ay mas mabilis kaysa sa nakaraang araw. Sa anumang oras, natapos na ang ikalawang pag-ikot. Ang mga nanalo ng kanilang pangalawang tugma ay pumili ng mga bagong kalaban at nagpatuloy sa kanilang susunod na mga tugma. Sa pamamagitan ng gabi, ang nangungunang 13 ay tinutukoy. Natapos ang mga tugma ngayon. Ang mga tugma ng kwalifikasyon ay magsisimula sa susunod na araw. Ang mga nagwagi ay direktang makakakuha ng isang lugar upang makapasok sa pagoda ng apoy, samantalang ang mga natalo ay kailangang maghintay para sa mga natalo ng nakaraang mga pag-ikot upang hamanin sila. Sa gabi, nakaupo si James sa bakuran sa posisyon ng lotus. Ang matinding enerhiya na espiritual na enerhiya ay nakapaligid sa kanyang katawan. Bigla, narinig niya ang mga yapot na papalapit sa kanya. Creak. Ang pintuan ng patio ay itinulak ng bukas, at isang magandang babae na may isang mahusay na figure na may suot na asol na damit na lumakad sa loob. Siya ay halos 180 sentimetro ang taas at may isang payat na figure na may marangal na hangin sa paligid niya. Si Yon, na nakaupo sa isang upuan ng bato sa bakuran, ay tumayo nang makita niyang lumakad si Quintina sa kanilang patio. Binati niya siya, "Magandang gabi, Quintina." Bagaman siya ay isang matanda at si Quintina ay isang alagad sa Welcome Academy, nasa loob sila ng teritoryo ng sinaunang lipi. Si Quintina ay anak na babae ng pinuno ng sinaunang lipi. Kaya, ginawa niya, hindi iginiit ang kanyang pagka-senior sa kanya, sa halip ay magalang sa kanya. "Sir Yon." Naglakad si Quintina at binati siya pabalik. Nakita niya si James na naglilinang sa lupa na hindi kalayuan, at naramdaman niya ang malakas na enerhiya na espiritual na Empyrean sa patio. Nadama niya ang enerhiya na espiritual na Empyrean sa paligid ng katawan ni James na malapit na. Bahagyang nagulat siya. Ito ay talagang malakas na enerhiya ng espiritual na Empyrean. Kahit na hindi ko maamas ang gayong malakas na enerhiya na espiritual na Empyrean. Paano niya ito ginagawa? Panipi. Nabigla si Quintina. Siya rin ay isang grand supernatural na may isang kataas-taasang espiritual na ugat, na nagbigay sa kanya ng mas mataas na pagkakaugnay sa enerhiya na espiritual na Empyrean. Maaari siyang magtipon ng enerhiya na espiritual na enerhiya na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. Gayunpaman,
Ang hindi niya magagawa ay ginagawa na ngayon ni James ng madali. Hindi maiiwasan na siya ay matigilan sa kanya. Ipinaliwanag ni Yon ng may ngiti, ito ay dahil gumagamit siya ng isang pamamaraan ng paglilinang na ibinaba mula sa edad ng primordial. Nainggit si Quintina kay James. Sinabi niya, dapat ay talagang maswerteng nakakuha siya ng isang paraan ng paglilinang mula sa edad ng primordial. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang magdadala sa iyo dito sa isang huling oras? Tanong ni Yon. Sumagot si Quintina, oh, tama. Hiniling sa akin ni Elder Dorin na ipaalam sa iyo na ang mga tugma bukas ay ipagpaliban. Panipi. Ano ang mali? Naririnig ito, si Yon ay bahagyang naabak. Tinanong niya, lahat ay maayos. Bakit ang bigla ang pagkaantala? Panipi. Ha, bamantong hininga si Quintina. Sa totoo lang, ito ay dahil sa kalagayan ng aking ama. Ano ang nangyari sa pinuno ng sinaunang lipi? Ipinaliwanag ni Quintina, ang aking ama ay kasangkot sa isang aksidente taon na ang nakalilipas. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa mga nakaraang taon. Ang kanyang kondisyon ay lumala muli. Pinatawag ni Elder Dorin ang ilan sa mga powerhouse ng aming lipi upang makatulong na sugpuin ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan. Panipi. Nagulat, tinanong ni Yon, demonic energy. Ano ang eksaktong nangyari sa kanya? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2253 hindi itinagol ng Quintina ang katotohanan mula kay Yon. Sir Yon, sigurado ako na alam mo na kahit na ang mga malakas na demonyo ay umalis sa mundo noong sinaunang panahon, iniwan nila ang ilan sa kanilang mga minions sa likuran ng mga fangs ng lahi ng demonyo. Ang mga fangs na ito ay nakakalat sa buong 3,000 mundo. Ang aking ama ay nakatagpo ng isang fang at nasugatan ng sining ng demonyo, na nagdulot sa kanya na mapahamak ng enerhiya ng demonyo. Simula noon, ang aking ama ay pinahirapan ng enerhiya ng demonyo at nagmumuni-muni sa pag-iisa. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nangyayari ngayon na ang oras upang sugpuin ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Kung hindi ito pipigilan ng mga matatanda sa oras, kung gayon. Panipi. Si Quintina ay nagsuot ng isang nag-aalala na ekspresyon. Ang mukha ni Yon ay naging solemn. Hindi niya inaasahan na ang pinuno ng sinaunang lipi ay nagtamo ng matinding pinsala. Bigyang pansin din si James sa kanilang pag-uusap. Naririnig na nauugnay ito sa enerhiya ng demonyo, bahagyang tinukso si James na kumilos. Siya ay may isang demonyong katawan at hindi natatakot sa enerhiya ng demonyo. Siya ay may kakayahang iwaksi ang enerhiya ng demonyo sa labas ng pinuno ng sinaunang lipi at hinihigop ito upang mapangalagaan ang kanyang sariling katawan. Gayunpaman, siya ay nasa sinaunang kaharian. Ang katotohanan na mayroon siyang isang demonyong katawan ay hindi maaaring mailantad, o makakakuha siya ng malaking problema. Naisip ni Yon sandali at sinabing, paano ko ipinaalam sa punong guro ng Welkan Academy? Sa pamamagitan ng kanyang lakas at mga matatanda ng sinaunang lipi, marahil ay mapipigilan nila ang demonyong enerhiya sa katawan ng iyong ama. Umiling-iling si Quintina ng bahagya at sinabing, hindi ito gagana. Ang headmaster ay alam tungkol dito, mula pa noong nakaraan. Dumating siya rito ilang taon na ang nakalilipas ngunit hindi mapigilan ang enerhiya ng demonyo sa loob ng katawan ng aking ama. Panipi. Kaya alam na ng headmaster. Huminga ng malalim si Yon. Ha, bamantong hininga si Quintina at sinabing, Sir Yon, titigil ako sa pag-abala sa iyong pahinga at bumalik muna. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at umalis sa patio. Wala namang sinabi si James sa buong pag-uusap. Bagaman may save niya ang kanyang ama, ayaw niyang ipagsapalaran ang paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Kung ibubunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ito kasing simple ng isa sa mga matatandang sekta ng divinity na sumunod sa kanya. Sa posibilidad, ang buong sekta ng pagka-Diyos at ang powerhouse ng sinaunang kaharian ay may target sa kanya. Si James ay patuloy na nagtatanim ng tahimik. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng sinaunang lipi na si Farley Gideon, ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa kanyang pag-iingat na santuaryo na matatagpuan sa isang kuweba sa back mountain ng Mount Trinvard. Ang enerhiya ng demonyo ay umusbong sa katawan ni Farley. Ang nakapaligid sa kanya ay ilang mga sinaunang lipi ng lipi.
Ang lahat ng mga matatanda na ito ay tumawag sa kanilang enerhiya upang sugpuin ang demonyong enerhiya sa katawan ni Farley. Gayunpaman, lumakas ang enerhiya ng demonyo. Boom! Ang isang pagsabog ng makapangyarihang enerhiya ng demonyo ay lumusot at sinaktan ang 8 matatanda. Ang lahat ng mga matatanda, kabilang ang Thorin, ay nahulog sa lupa at naglabas ng dugo. Si Farley, sa kabilang banda, ay gumuho sa lupa ng mahina. Clan leader. Hindi pinapansin ang kanilang mga pinsala, ang mga matatanda ay bumangon mula sa lupa. Sa sandaling iyon, umupo si Farley na may kahirapan. Siya ay medyo bata at tumingin. 40 taong gulang. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay walang kabuluhan at bahagya ay may anumang kulay dito. Malumanay niyang hinawakan ang kanyang kamay at pinigilan ang mga matatanda na lumapit sa kanya. Natatakot ako na hindi ko ito gagawin. Mahina si Farley, ang enerhiya ng demonyo ay nakakatakot na malakas. Mabilis itong sinisira ang aking katawan. Gagawin ko ito sa loob ng 3 araw. Huwag ipahayag ang aking kamatayan. Kamakailan lamang, ang sekta ng Divinity ay sumusubok sa tubig. Tiyak na sakupin nila ang pagkakataon na sirain ang aming angkan kung nalaman nila ang tungkol sa aking kamatayan. Panipi. Naririnig ito, ang mga matatanda ay may solemn na mukha. Sinabi ni Farley, lahat kayo ay tinanggal. Tulungan mo akong makuha ang kwintina dito. Panipi. Naunawaan. Nag-atubiling iniwan ang mga matatanda. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Quintina. Nakakakita ng mahina na estado ng kanyang ama at ang kanyang katawan na napapalibutan ng enerhiya ng demonyo, ang kanyang magandang mukha ay nababahala sa pag-aalala. Mabilis siyang sumugod. Ama. Gayunpaman, siya ay kumatok ng enerhiya ng demonyo bago siya makalapit sa kanya. Tumayo siya mula sa lupa at tumayo sa malapit. Tumingin siya kay Farley na may luha sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2254 si Farley ay nagsalita ng mahina. Hindi ko ito gagawin. Ikaw lamang ang pag-asa ng sinaunang angkan, Quintina. Kailangan mong mamuno sa lipi sa hinaharap. Ipinadala kita sa Welcome Academy upang mapangalagaan ang isang mahusay na relasyon sa kanila upang maiwasan ang sekta ng pagkadyos na sakupin ang pagkakataong sirain ang aming angkan kapag kumalat ang balita ng aking kamatayan. Panipi. Alam ni Farley na ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan sa isang mahabang panahon. Kaya, gumawa siya ng mga pag-aayos mula pa noon. Ipinadala niya si Quintina sa Welcome Academy dahil nais niya ang sinaunang lipi na magtatag ng isang relasyon sa kanila. Kung ang sinaunang lipi ay nakatagpo ng isang krisis, ang Welcome Academy ay makakatulong sa kanila. Ama, wala bang pag-asa? Hindi handang sumuko si Quintina. Mahina ang sagot ni Farley, hindi ako makatipid. Maraming taon na akong pinipigilan ang demonyong enerhiya. Ang aking tunay na enerhiya ay halos pagod. Ang enerhiya ng demonyo ay magtagumpay sa akin kapag ang aking tunay na enerhiya ay maubos. Kailangan mong maging malakas, Quintina. Ikaw ay isang grand supernatural at walang limitasyong potensyal. Nakakalungkot na hindi ako magtatagal ng sapat upang masaksihan ang araw na makamit mo ang potensyal na iyon. Panipi. Sinimulan siya ni Farley sa mga pag-aayos na ginawa niya kung sakaling mamatay siya. Nang gabing iyon, si James ay inookupahan ng maraming mga saloobin. Nalaman niya ang kalagayan ng pinuno ng sinaunang lipi, at kailangan niyang mailigtas siya. Gayunpaman, nag-aalala si James tungkol sa paglantad sa kanyang sarili kung nagpahiram siya ng isang tulong sa Farley, dahil maakit nito ang pansin ng mga makapangyarihang kalaban. Sa sandaling iyon, hinanap niya ang payo ni Sophie. Sinabi ni Sophie, nakikita ko na ang sinaunang lipi ay hindi mapanlinlang o masama. Tulad niyon, sila ay matuwid na tao. Dahil nasa kanilang teritoryo ka, kapakipakinabang na tulungan sila. Ang mungkahi ko ay iligtas siya. Maaari ka ring makakuha ng isang patak ng kanilang sinaunang dugo bilang isang gantimpala. Kung magpasya silang ipagkanulo kapag katapos ay save ang kanilang pinuno ng lipi, pagkatapos ay tumakas na lang. Marami pang iba pang mga larangan sa 3,000 mundo. Hindi ito dapat manatili ka sa sinaunang kaharian. Panipi. Ibinigay ni Sophie ang kanyang opinyon sa bagay na ito. Naisip niya na sulit ang sugal dahil ang isang sinaunang angkan ay may utang kay James kung magtagumpay si James.
Ang sinaunang angkan ay ang pinakamalakas sa sinaunang kaharian. Bukod dito, ang pinuno ng lipi ay ang pinakamalakas na tao sa sinaunang kaharian, na nangangahulugang si Farley ay malamang na ang pinakamalakas na tao sa 3,000 mundo. Ito ay nagkakahalaga ng panganib para sa tulad ng isang makapangyarihang tao na may utang sa kanya. Bilang karagdagan, nabanggit din ni Sophie na haharapin ni James ang maraming mga bagay na nakakagambala nang bumalik siya sa Earth. Mabuti para sa kanya na magtayo ng kaugnayan sa mga makapangyarihang tao. Inisip ito ni James ng ilang sandali at napagpasyahan na ang kahulugan ng pagsusuri ni Sophie. Nagpasya siyang kumuha ng panganib upang masecure ang isang mas mahusay na hinaharap. Pagkatapos, tumayo si James at tumalikod. Napansin ni Yo na malapit nang umalis si James sa looban at hindi makakatulong na magtanong, saan ka pupunta? Lumingon si James kay Yon at sinabing, medyo nababato ako, kaya naglalakad ako. Sige, magpatuloy. Gayunpaman, ikaw ay nasa teritoryo ng sinaunang lipi, kaya hindi na walang ingat na gumala. Panipi. Okay. Matapos ang pag-uusap kay Yon, agad na umalis si James. Hindi alam ni James kung saan nanatili ang pinuno ng sinaunang lipi. Tumungo siya sa Mount Trinvard at napansin ang isang babae sa isang asol na damit na patungo sa bundok bago niya maabot ang rurok ng bundok. Ang kanyang mga mata ay dugo. Maliwanag na siya ay umiiyak. Naglakad si James at binati siya. Quintina. Tiningnan ni Quintina si James at tinanong, huli na ito sa gabi. Bakit ka gumagala sa halip na nasa looban? Panipi. Nabawi si Quintina mula sa kanyang paunang pagkabigla pagkatapos ng ilang segundo, at dumilim ang kanyang mukha. Nahanap mo ba ang aking pagdurusa na nakakaaliw, James? Sino sa palagay mo ikaw? Sa palagay mo ba ikaw ang pinakamalakas na tao sa mundong ito? Panipi. Hindi ako nagsisinungaling, makakatulong talaga ako sa iyong ama. Sapat na iyon. Itigil ang paggamit ng aking mga isyo bilang isang paraan upang pumatay ng oras. Ikaw ay alagad ni Sir Yon, kaya't hindi ko na ito malalampasan, ngunit huwag mong isipin na kukunin ko ito kung magpapatuloy kang maging impertinent. Panipi. Hindi naniniwala si Quintina kay James. Paano magagawa ng isang binata na tulad ni James ang anumang bagay tungkol sa enerhiya ng demonyo na sumakit sa kanyang ama kahit na siya mismo ay hindi nagagamot ito sa kanyang sarili. Huli na, huwag gumala-gala. Maraming mga gwardya sa Mount Trinvard. Maaari kang magkamali para sa isang mamamatay tao. Huwag mong sabihin na hindi kita binabalaan. Panipi. Pagkatapos magsalita, lumingon si Quintina at umalis. Seryoso ako sa pagtulong sa kanya. Inabot ni James ang kanyang kamay upang kunin ang Quintinas. Gayunpaman, binati siya ng isang malakas na pag-atake ng palma. Mabilis na lumayo si James sa malayo upang maiwasan ang pag-atake. Pagkatapos, sinabi niya na madilim, hindi ka ba talaga ako naniniwala? Inscan ni James ang kanilang paligid. Matapos makumpirma na walang sino man sa paligid, bumulong siya, ayos ba ang iyong ama? Ano ang ibig mong sabihin? Nakatutuwa si Quintina tungkol sa kung bakit dumating si James sa gabi upang suriin ang kalagayan ng kanyang ama. Bulong muli ni James, mayroon akong paraan upang mapupuksa ang enerhiya ng demonyo sa katawan ng iyong ama. Ano? Si Quintina ay nakuha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2255. Malamig na sagot ni Quintina, hindi ko nais na paniwalaan ka, James, ngunit alam mo ba kung ano ang enerhiya ng demonyo? Alam mo ba kung sino ang aking ama? Hindi mo ba alam ang lakas ng aking ama? Kahit na sa kabila ng pakikipagtalik sa maraming mga matatanda ng aming lipi, hindi nila maalis ang enerhiya ng demonyo. Gayunpaman, sinasabi mo sa akin na magagawa mo ito. Kinukuha mo ba ako para sa isang mapang akit? Toddler. Panipi. Dahil hindi siya maniniwala sa Quintina, wala pang ibang pagpipilian si James. Ang pinuno ng Divinity Sect, ang banal na Holy Emperor, ay tumayo sa ibang patio sa parehong sandali. Nabatid sa kanya na ang tugma ng bukas ay ipinagpaliban. Nakaupo sa bakuran, naisip niya, naabot na ba ni Farley ang kanyang limitasyon? Matapos mabigyan ng enerhiya ng demonyong enerhiya sa loob ng maraming taon, ito ay tungkol sa oras para sa kanya na sipin ang balde. Kung siya ay talagang mamamatay,
kung gayon ito ang magiging perpektong pagkakataon upang sirain ang sinaunang angkan. Kung wala si Farley, ang mga matatanda ng sinaunang lipi ay walang magagawa. Panipi. Naisip niya sa kanyang sarili at nagsimulang gumawa ng mga plano upang sirain ang sinaunang angkan. Tahimik siyang lumabas mula sa proteksyon na pormasayon na pumapalibot sa bundok ng sinaunang angkan at lihim na ipinadala ang ilang mga senadoryas. Matapos gawin ang lahat ng ito, tahimik siyang nag-snap. Ang sinaunang angkan ay hindi alam na ang banal na emperador ay nagdala ng kanyang mga alagad sa kanilang teritoryo para sa ibang layunin. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang dalhin ang kanyang mga alagad upang makipagkompetensya para sa isang lugar upang makapasok sa pagoda ng apoy ngunit upang subukan din ang lakas ng sinaunang angkan. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang puksain ang buong sinaunang angkan ng sabay-sabay. Matapos mawala ang sinaunang angkan, ang Welkin Academy ang magiging pangwakas na target niya. Samantala, sinusubukan pa rin ni James na hikayatin si Quintina. Gayunpaman, tumanggi si Quintina na maniwala sa kanya kahit na ano ang sinabi niya. Quintina, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Wala kayong magagawa tungkol sa kanyang kalagayan. Pa rin, kaya bakit hindi mo lang ako subukan? Paano kung may magagawa ako? Panipi. Naririnig ito, nahulog si Quintina sa malalim na pag-iisip. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tiningnan niya si James at sinabing, sige, magtitiwala ako. Ikaw para sa ngayon at dalhin ka upang makita ang aking ama. Panipi. Sa katunayan, hindi pa rin siya naniniwala kay James. Gayunpaman, naiwan siya ng walang ibang mga pagpipilian. Sa gayon, nagpasya siyang tumaya sa kanyang huling pag-asa kay James. Pinangunahan ni Quintina si James up Mount Trinvard at bumalik sa seclusion sanctuary ni Farley. Bakit ka bumalik? Nang makarating sila, ang mahina na tinig ni Farley ay tumawag sa kanila. Nabigla si James nang makita niya si Farley na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa loob ng yungib, napapaligiran ng demonyong enerhiya. Noon lamang, ang mga cells sa kanyang katawan ay nagsimulang aktibo ang pag-thrumming at ang kanyang dugo ay nagsimulang umungol matapos na mapasigla ng enerhiya ng demonyo na pinakawalan sa paligid. Quintina, maghintay sa labas. Matapos huminga si James, tinanggal niya si Quintina. Tiningnan ni Farley si James at sputtered, Quintina, sino ang taong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2256, maghintay sa labas, Quintina, hinimok siya ni James. Ipinaliwanag ni Quintina, Ama, ito ang alagad ni Sir Yon. Sinabi niya na mailigtas kanya, kaya't dinala ko siya dito upang makita kung ano ang magagawa niya. Panipi. Ipinakita ni Farley si Quintina ng isang mahina na ekspresyon nang marinig niya ang balita. Naunawaan niya kung ano ang pakiramdam ni Quintina at ayaw na bigan siya. Sinabi niya sa kanya, maaari kang manatili sa labas para sa oras, Quintina. Magkakaroon ako ng ilang mga salita sa kanya. Panipi. Okay. Tumanggaw si Quintina at tumalikod. Matapos siyang umalis, lumingon si Farley kay James. Sa pamamagitan ng isang malabong ngiti, tinanong niya, Binata, ipinadala ka ng sekta ng pagka-Diyos, hindi ka. Ang banal na Holy Emperor ay hindi nagbabalak na dalhin ang kanyang mga alagad sa aming teritoryo upang makakuha ng isang lugar sa pagoda ng apoy, di ba? Sinusubukan niyang malaman kung buhay pa ba ako. Panipi. Inisip ni Farley na si James ay isang especially iyan na ipinadala ng banal na Holy Emperor mula sa sekta ng pagka-Diyos. Ang mga browser ni James ay lumabo, at sumagot siya, ano ang pinag-uusapan mo? Ako ay isang alagad ng Welkin Academy. Ang guro ko ay si Sir Yon. Wala akong kinalaman sa sekta ng pagka-Diyos. Panipi. Sapat na iyon. Maaari kang bumalik at sabihin sa banal na Holy Emperor na hindi pa ako namatay. Kailangan niyang mag-isip ng 2 beses kung nais niyang gumawa ng aksyon laban sa sinaunang angkan. Panipi. Hindi umalis si James. Sa halip, lumakad siya patungo kay Farley. Nais ni Farley na patumbahin si James sa labas ng kuweba. Gayunpaman, ang isang pag-iisip ay biglang nangyari sa kanya, at nanlaki ang kanyang mga mata. Why hindi ka apektado ng enerhiya ng demonyo? Ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay mapang-api, at walang maaaring makalapit sa kanya. Gayunpaman,
Ang batang ito ay papalapit sa kanya nang hindi apektado. Hindi katakataka na makaramdam ng pagkabigla si Farley. Umupo si James sa tabi ni Farley. Tumingin siya kay Farley na may malabong ngiti at sinabi ko sa iyo na mailigtas kita. Akala mo ba nagbibiro ako? Sabihin mo sa akin kung paano ka nasaktan at bakit ka napahamak ng enerhiya ng demonyo. Panipi. Tiningnan ni Farley si James sa pagkabigla. Maya-maya, huminga siya ng malalim. Ito ay isang mahabang kwento na nangyari maraming taon na ang nakalilipas. Mga 20 taon na ang nakalilipas, isang fang mula sa lahi ng demonyo ang lumapit sa akin, at natapos kaming nakikipaglaban sa bawat isa. Nasugatan ako sa laban na iyon at nasaktan ako ng enerhiya na demonyo. Iniwan ko ang aking sarili sa lahat ng mga taon na ito. Panipi. Maikling ipinaliwanag ni Farley ang insidente. Pagkatapos, tiningnan niya si James at tinanong, sino ka mismo? Paano ka hindi maapektuhan ng enerhiya ng demonyo? Panipi. Nakaupo sa harap ng pinuno ng sinaunang lipi, na malamang na ang pinakamalakas na tao sa 3,000 mundo, hindi itinago ni James ang katotohanan. Tumugon siya ng matapat, sa totoo lang, hindi ako mula sa sinaunang kaharian. Galing ako sa lupa, panipi. Habang ako ay medyo mahina pa, namatay ako minsan sa mundo. Sa kabutihang palad, naisave ako ng isang lihim. Ang benefactor at gumamit siya ng isang sagradong bagay mula sa lahi ng demonyo upang baguhin ang aking katawan. Mayroon akong isang demonyong katawan, kaya natural, hindi ako tinanggihan ng enerhiya ng demonyo. Si James ay mayroon pa ring paninirahan sa Celestial, at naghihintay si Sophie sa loob. Bagaman hindi siya matulungan ni Sophie na patayin ang isang tao, maaari pa rin siyang tulungan siyang makatakas. Kaya, hindi natatakot si James kay Farley. Kung ay target siya ni Farley, madali siyang makatakas. Matapos marinig ito, huminga ng malalim si Farley. Hindi ko inaasahan na ang isang binata na katulad mo ay dumaan ng labis. Sinabi ni James, matapos kong malaman ang iyong kalagayan, nahihilo ako ng mahabang panahon bago magpasya na iligtas ka, si Sir Gideon. Ang mga tao sa selyadong lupain ay hindi pala kaibigan sa mga tao mula sa lupa at mas nagagalit sa mga demonyo. Ako ay nasa malaking problema kung natuklasan ng mga tao na mayroon akong isang demonyong katawan. Inihayag ko ang katotohanan sa iyo dahil nagtitiwala ako sa iyo. Sana tulungan mo akong panatilihing lihim ito. Kung sumasang-ayon ka na gawin ito, tutulungan kita na mapupuksa ang enerhiya ng demonyo sa iyong katawan. Naririnig ito. Tumanggo si Farley at sinabi, nangako akong hindi sasabihin. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Sir Gideon. Matapos magsalita, agad na inunat ni James ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang palad sa dibdib ni Farley. Inaktibo niya ang kanyang pamamaraan ng paglilinang at malakas na iginuhit ang enerhiya ng demonyo sa loob ng katawan ni Farley. Ang enerhiya ng demonyo ay agad na nagbabalot ng katawan ni James. Gayunpaman, hindi siya nasaktan ng enerhiya ng demonyo at sinuportahan nito ang kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2257 ang enerhiya ng demonyo sa katawan ni Farley ay mapang-api at nakakatakot. Sinipsip ni James ang masiglang enerhiya ng demonyo sa pamamagitan ng kanyang palad, na pinapayagan itong tumulo sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nadama na tulad ng gutom sa loob ng mahabang panahon habang ito ay kasakiman na hinihigop ang enerhiya ng demonyo. Ang kanyang pisikal na lakas ay agad na tumaas ng malaki. Wala pang 1 minuto, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa isang ranggo na katumbas ng ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension. Tulad ng pinlano niya, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa mas mataas na taas. Hindi mapigilan ni James ang pagsigaw, malakas ang enerhiya na ito. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa limitasyon nito makalipas ang ilang sandali, at hindi na niya masusuportahan ang enerhiya na demonyo mula sa katawan ni Farley. Sa sandaling iyon, ang demonyong lotus sa kanyang katawan ay nagsimulang sumipsip ng demonyong enerhiya ni Farley. Di nagtagal, lumaki ang demonyong lotus at naging mas makasalanan. Di nagtagal, ang demonyong lotus sa kalaunan ay nakarating sa limitasyon nito. Gayunpaman, hindi tumigil si James sa pagsipsip ng enerhiya ng demonyo mula sa katawan ni Farley.
Ang enerhiya ng demonyo ay dumaloy sa kanyang katawan at nabuo ang isang enerhiya na tulad ng enerhiya sa kanyang larangan ng elixir. Ang enerhiya ay naging mas malakas at lalong mas puro. Nalaman ni James na nagsisimula siyang mawala ang kanyang kontrol sa enerhiya ng demonyo. Naguguluhan si James sa pagliko ng mga kaganapan. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Sophie ay nagmula sa loob ng celestial na tirahan. Ito ay isang paghahatid ng telepathic na maaari lamang marinig ni James. James, mayroon kang isang demonyong katawan, kaya maaari ka lamang magdala ng enerhiya ng demonyo. Ang enerhiya na demonyo na iyong sinisipsip ay masyadong malakas at automatikong naipon sa loob ng iyong katawan. Bagaman hindi mo ito makontrol tulad mo, makikinabang ka sa susunod. Maaari mong unti-unting sumipsip ng enerhiya na ito sa hinaharap. Sa isang kritikal na sandali, maaari mo ring pilitin na mailabas ang naipon na enerhiya na ito upang patayin ang iyong kaaway. Kahit na ang isang peerless powerhouse ay malamang na mamatay pagkatapos na masaktan ito. Napagtanto ni James matapos na ipaliwanag ito ni Sophie sa kanya. Ang lahat ng ito ay mga pakinabang na ibinigay sa kanya ng kanyang bagong katawan. Sinisipsip ni James ang enerhiya ng demonyo mula sa katawan ni Farley ng halos 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, ang enerhiya ng demonyo sa loob ng katawan ni Farley ay ganap na itinapon ni James na demonic energy na natipon sa larangan ng James Elixir sa anyo ng isang ambon. Sa wakas, ang enerhiya ng demonyo ay ganap na pinalayas mula sa katawan ni Farley. Dahan-daang kinuha ng maputlang mukha ni Farley ang ilang kulay na siya ay tumayo mula sa lupa, inunat ang kanyang katawan. At isang masayang ekspresyon na kumalat sa kanyang mukha. Ang enerhiya ng demonyo ay pinahirapan siya ng maraming taon. Nag-resign na siya sa kanyang kamatayan matapos na mapurol ng enerhiya ng demonyo. Ang posibilidad ng pagpapalayas ng enerhiya ng demonyo mula sa kanyang katawan ay hindi kailanman tumawid sa kanyang isipan. Malaki ang nadama ni Farley matapos na mapalaya ang kanyang katawan ng enerhiya na nagpapahirap na demonyo. Tiningnan niya si James na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at sinabing, "Bata, nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Kung hindi para sa iyo, mapapahamak ako." Panipi. Tumayo si James at sinabi na nakangiting, "Hindi ito isang malaking pakikitungo. Ang iyong katawan ay talagang pambihirang. Mabuti ka pa rin matapos na sumipsip ng napakaraming enerhiya ng demonyo. Nagtataka ako kung ano ang ginamit upang baguhin ang iyong katawan." Panipi. Tiningnan ni Farley si James na may paghanga. Hindi niya inaasahan na ang tao ay mailigtas siya na maging isang mababang ranggo na magsasaka. Ngumiti si James bilang tugon. Ang kanyang katawan ay binago ng demonyong lotus, ngunit kakaunti lamang ang alam niya tungkol dito. Huminga ng malalim si Farley at sinabing, "Kahit na ang enerhiya ng demonyo sa aking katawan ay pinalayas, hindi ko pa rin nakuhang muli ang aking lakas. Pinipigilan ko ang enerhiya ng demonyo sa mga nakaraang taon at halos maubos ang lahat ng aking tunay na enerhiya. Tatagal ng oras para mabawi ako. Bukod dito, ang sekta ng pagka-Diyos ay dumating sa amin na may masamang hangarin." Panipi. Naririnig ito, tinanong ni James, "Ano ang plano ng sekta ng Divinity?" Sagot ni Farley, "Inaasahan ko na nakikipag-away sila sa mga fangs. Dahil nasugatan ako, mga powerhouse, ng sekta ng pagka-Diyos ay patuloy na nag-sneak sa aming angkan, ngunit naging bulag ako sa mga nangyari na ito." Isang bola ng galit na nilaga sa puso ni James matapos na mapalaki ni Farley ang sekta ng pagka-Diyos. Kailangang makatakas siya sa sinaunang kaharian dahil sa nakatatandang sekta ng Diyos na si Yuvan. Malamig na umusbong si Farley at sinabi, "Gusto kong makita kung ano ang sinusubukan na gawin ng Divinity Sect." Pagkaraan, lumingon siya kay James at pinagsama ang kanyang mga kamay. "Bata, maraming salamat sa pag-save sa akin. Mangyaring huwag sabihin sa iba ang aking pagbawi, kahit na ang iyong guro, Sir Yon." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2258 Tumago si James. Hindi siya sigurado sa mga plano ni Farley ngunit mapanganib ang isang hulaan na inilaan niyang iliga ang sekta ng pagka-Diyos at subukang pilitin silang kumilos. Pagkatapos, maaari niyang panasan silang lahat sa isang nahulog na swoop. Pagkatapos magsalita, nakaupo si Farley sa isang posisyon ng lotus sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata.
Sir Gideon. Tumawag si James sa ilang pag-aalangan. Binuksan ni Farley ang kanyang mga mata at tiningnan si James, na nagsasabing, mula sa puntong ito, itatago ko ang lahat ng mga palatandaan na buhay ako. Mukhang patay na ako sa lahat, at ang balita ay tiyak na kumakalat sa buong sinaunang angkan. Marahil ito ay maaaring maging isang pangmundo sa buong mundo. Ikaw lang ang nakakaalam na nasa estado ako ng nasuspend na animation. Sana tulungan mo akong panatilihing lihim ito. Panipi. Tumanggaw si James at same time na tumugon, sige. Hindi ko sasabihin sa sinuman. Panipi. Samantala, naghihintay pa rin si Quintina sa labas ng yungib. 2 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa lumabas si James. Sabik na siya ay pabalik-balik, naghihintay para sa kanya. Lumabas si James sa labas ng yungib tulad ng malapit na siyang magmadali upang suriin ang mga ito. Nang makita niya si James, sumugod siya at hinawakan siya, nagtanong, paano ito napunta? Kumusta ang aking ama? Panipi. Tiningnan ni James si Quintina at binigkas ang ilang maikling aliw, ang aking pakikiramay. Ha! Natigilan si Quintina. Makalipas ang ilang segundo, sumugod siya sa yungib at nakita si Farley na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa ng walang buhay. Agad siyang sumugod at inalog si Farley. Ama! Sa sandaling inalog siya, nahulog siya sa lupa. Si Quintina ay naglabas. Ang kanyang pag-iyak ay nakakaakit ng mga alagad na nagbabantay sa bundok. Di nagtagal, maraming tao ang sumugod at nakita ang katawan ni Farley sa lupa. Kaagad, ang mga gwardya na ito ay lumuhad sa lupa. Lord yun. Maraming mga miyembro ng lipi ang nagtungo sa yungib. Dumating din si Doreen sa eksena. Nang makita ang gumuho na katawan ni Farley sa lupa, walang hininga siyang walang magawa. Sa huli, hindi niya ito magagawa. Inisyo ni Doreen ang utos, ipasa ang mensahe na ang pagbubukas ng pagoda ng Flames ay maaantala din. Lahat ng iba pa ay ipagpapatuloy pagkatapos ng libing ng aming pinuno ng lipi at ang appointment ng isang bagong pinuno ng angkan. Tahimik na lumipas ang gabi. Kinaumagahan, isang itim na tela ang nakabitin sa pangunahing bulwagan ng Mount Trinvard. Ang lahat ng mga miyembro ng sinaunang lipi ay nagsuot ng itim na damit na libing. Sa harap ng pangunahing bulwagan ay isang kabaong na may banig na nakahiga sa loob nito. Ang mukha ng lalaki ay mapatla at walang kulay. Mukhang nawalan siya ng sigla sa mahabang panahon. Ipahayag sa mundo na ang pinuno ng sinaunang lipi ay namatay. Anyayahan ang mga may malapit na koneksyon sa aming angkan upang dumalo sa kanyang serbisyo sa alaala. Panipi. Tumayo si Doreen sa harap ng pangunahing bulwagan at naglabas ng order. Sa loob ng bulwagan, maraming tao ang lumuhad bago ang kabaong. Ang kiling sa harap ay si Quintina, na nagsuot din ng itim na damit. Sa sandaling iyon, mas maraming tao ang lumakad sa bulwagan. Si Yon, James, ang banal na Holy Emperor, at Harold ay kabilang sa karamihan. Ang Infernal Emperor, Emperor Tamerlan, at ang kanilang mga alagad ay dumalo rin sa libing. Sa sandaling pumasok ang banal na Holy Emperor sa bulwagan, tinanong niya, ano ang nangyayari? May namatay ba? Panipi. Bagaman sigurado siyang ito ang pinuno ng sinaunang lipi, hindi pa niya ito nakumpirma. Nakatayo sa pangunahing bulwagan, sinabi ni Doreen na humihingi ng paumanhin, ang aking paghingi ng tawad, banal na emperador. Ang aming pinuno ng lipi ay namatay, at ang pagbubukas ng pagoda ng Flames ay kailangang ipagpaliban ngayon. Matapos ang libing, magtatalaga kami ng isang bagong pinuno ng lipi at magpatuloy sa kompetisyon. Panipi. Aking pakikiramay. Ang banal na Holy Emperor ay lumakad hanggang sa kabaong at malumanay na yumuko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2259 habang siya ay tumayo sa harap ng kabaong, ang banal na Holy Emperor ay nagsagawa ng kanyang sarili ng magalang. Matapos siyang yumuko, lumapit siya sa kabaong at itinulak buksan ang takip ng kabaong. Tumayo nang bigla si Quintina at sumigaw, ano ang ginagawa mo? Patay na ang aking ama. Ano ang sinusubukan mong gawin sa kanya? Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay lumingon kay Quintina at humingi ng tawad, paumanhin sa aking indiscretion. Hindi ko lang may hatid ang aking sarili upang maniwala ito. Ang pinuno ng sinaunang lipi ay ang pinakamalakas na tao sa sinaunang kaharian.
Nahihirapan akong maniwala na namatay siya ng madali, kaya nais kong kumpirmahin ito sa aking sariling mga mata. Pagkatapos magsalita, lumingon siya sa taong nakahiga sa kabaong. Ang mukha ni Farley ay asyan at walang kulay ng kulay. Walang mga palatandaan ng buhay sa kanyang katawan na tulad ng bangkay. Matapos madama ang walang enerhiya mula sa Farley, ang banal na Holy Emperor ay nagbuntong hininga. Lumingon siya sa mga Gideon na natipon sa pangunahing bulwagan at humingi ng tawad muli. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking walang paggalang na pag-uugali. Ang banal na Holy Emperor ay dumulas sa takip sa kabaong. Humakbang si Doreen at sinabing, naiintindihan namin. Mangyaring bumalik at magpahinga para sa oras. Magsasagawa kami ng isang serbisyong pang-alaala nang dumating ang iba pang mga malapit na kaibigan ng aming pamilya. Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay umalis kaagad. Tumalikod siya at umalis kasama si Harold. Dahil ito ang mga bagay sa pamilya ng Gideons, hindi rin nagtagal si Yon. Umalis siya kasama si James pabalik sa kanilang panandaliang mga panuluyan ng patio. Sa loob ng bakuran, nagbuntong hininga si Yon. Nakakalungkot na ang pinakamalakas na tao ng henerasyon ay namatay ng labis. Sinabi ni James, marahil ito ay kapalaran. Walang makatakas sa mga machinations ng kapalaran pagkatapos ng lahat. Panipi. Ipinangako niya kay Farley na huwag sabihin sa sinuman, kaya't pinanatili din niya ang kanilang kasunduan sa isang lihim mula kay Yon. Sinabi ni Yon, yamang ang mga bagay ay naging ganito, wala kaming pagpipilian kundi maghintay na matapos ang mga Gideon na makitungo sa libing ni Farley. Tumango si James. MHM. Ang dalawa ay patuloy na nanatili sa loob ng teritoryo ng sinaunang lipi. Samantala, ang pagpasa ng pinuno ng sinaunang lipi ay inihayag sa mundo. Mabilis na kumalat ang balita sa buong sinaunang kaharian. Di nagtagal, maraming kilalang mga numero ng sinaunang lupain ang nagpakita ng isa't isa. Maging ang headmaster ng Welcome Academy ay personal na nagpakita upang dumalo sa memorial service ni Farley. 7 araw ang lumipas mula nang mamatay si Farley. Ang mga malalapit na kaibigan ng sinaunang lipi mula sa buong sinaunang lupain ay nagtipon sa nakaraang 7 araw. Ang lahat ng mga kilalang powerhouse ay naruroon. Ang serbisyong pang-alaala ni Farley ay gaganapin sa susunod na araw. Sa gabi, ang teritoryo ng sinaunang lipi ay maliwanag na naiilawan. Ang isang maskadong lalaki ay tahimik na naghintay sa kagubatan sa labas ng perimeter ng sinaunang lipi. Bigla, isang gust ng hangin ang bumulong sa hangin. Ang ilang mga tao sa mga itim na damit at itim na maskara ay lumitaw. Paano ang mga bagay na nangyayari, Holy Emperor? Isang boses ang bumagsak sa tanong. Kinumpirma ko ang pagkamatay ni Farley. Ang lahat ng mga powerhouse ng aming kaharian ay natipon sa teritoryo ng sinaunang angkan. Ito ang perpektong pagkakataon upang sirain ang mga ito ng sabay-sabay. Panipi. Ang aking mga tao ay nasa standby. Bukas ng umaga, dapat tayong maglunsad ng pag-atake sa sinaunang lipi. Panipi. Matapos ang maikling pag-uusap, ang mga kalalakihan sa itim na kaliwa. Pagkatapos, ang taong may maskara ay tinanggal ang kanyang disguise. Ito ay walang iba kundi ang pinuno ng sekta ng Divinity, ang banal na Holy Emperor. Isa rin siya sa pinakamalakas na tao sa sinaunang kaharian. Isang malambing na ngiti na nabuo sa mukha ng banal na Holy Emperor. Siya ay materialized malakas na tunay na enerhiya sa kanyang palad at sinira ang mask sa kanyang kamay. Pagkatapos, bumalik siya sa teritoryo ng sinaunang lipi. Hindi natulog si James sa buong gabi. Hindi siya ipinagbigay alam sa mga detalye ng plano ni Farley. Gayunpaman, nabanggit ni Farley na ang sekta ng pagka-Diyos ay isang beses na nakipagsabuatan sa mga fangs mula sa lahi ng demonyo. May mangyayari bukas. Si James ay may malakas na pakiramdam na may mangyayari sa sinaunang angkan sa susunod na araw. Ano ang ginagawa mo, James? Tumawag sa kanya ang tinig ni Yon. Bumalik si James sa kanyang katinoan at sumagot, wala. Mukha kang nag-aalala. Masasabi ko na may nasa isip mo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2260, nag-iisip lang ako sa isang bagay na may kaugnayan sa paglilinang. Itinapon ni James ang paksa at nagsimulang tanungin si Yon tungkol sa paglilinang. Ang gabi ay lumipas ng hindi pantay.
Kinabukasan, maraming mga powerhouse mula sa sinaunang lupain na natipon sa labas ng pangunahing bulwagan sa Mount Trinvard. Ang mga dumating sa sinaunang lipi ay may malaking sukat ng prestihiyo at kilalang kilala. Ang bawat tao'y may hawak na mga bulaklak sa kanilang mga kamay at dumating upang mabigyan ng respeto ang isa-isa. Yamang si James ay isang alagad ng Welcome Academy, hindi siya kwalipikado na pumasok sa pangunahing bulwagan. Kaya, napanood niya mula sa malayo. Boom! Bigla, isang malakas na pagsabog ang nawala sa malayo. Kasunod ng tunog, isang armadong lalaki ang sumugod at lumitaw sa pangunahing bulwagan. Tiningnan niya si Doreen sa isang gulat at sinabing, "Elder Doreen, may problema kami. Ang aming protection na pormasayon ay nasa ilalim ng pag-atake." Panipi. Boom! Ang isa pang malakas na pagsabog ay dumaan sa hangin. Ang teritoryo ng sinaunang lipi ay nagsimulang mag-quiver at iling. Hindi mapaniniwalaan ng mga tanga. Nagdilim ang mukha ni Doreen, at sinabi niya, "Sino ang nang-ahas na salakayin ang pagbuo ng aming angkan sa oras na ito? Ang mga taong ito ay dapat magkaroon ng isang nais na kamatayan." Panipi. Warriors. Naririnig ang kanyang utos. Ang lahat ng mga mandirigman ng sinaunang lipi ay nagredid sa kanilang sarili. Narinig ni James ang malakas na pagsabog habang nakatayo mula sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos, naramdaman niya ang pag-alog ng lupa, at ang kanyang mga browser ay lumabo. Naisip niya sa kanyang sarili, may mangyayari ba talaga? Elder Doreen, ang pagbuo ay nasira. Ang mga kaaway ay na-infiltrate ang aming teritoryo. Panipi. Ang isa pang tao ay sumugod sa bulwagan upang iulat ang sitwasyon. Haha, isang pagsabog ng pagtawa ang sumuko sa buong bulwagan. Ito ay sigurado na buhay dito. Ang isang figure ay lumipad papunta sa kanila mula sa malayo. Ang tao ay nakasuot ng itim at nagsuot ng isang itim na maskara. Nag-hover siya sa kalangitan sa itaas ng Mount Trinvard at tiningnan ang powerhouse na nakatayo sa bundok. Natawa siya, dahil ang lahat ng mga powerhouse ng sinaunang kaharian ay napakadaling natipon dito, na-isave ko ang problema ng paghahanap kayong lahat. Panipi, hindi masasamang B*****. Ang banal na Holy Emperor ang unang sumusulong at huminto sa kaaway, nasa teritoryo ka ng sinaunang lipi. Ngayon ang memorial service ng pinuno ng sinaunang lipi. Huwag isipin na maaari kang kumilos hanggat gusto mo dito, sumpa ka. Iwanan ka agad ang lugar na ito, o ang lugar na ito ay magiging libingan mo. Panipi. Ang lahat ng iba pang mga powerhouse na napanood sa pagkabigla. Nasa teritoryo sila ng sinaunang lipi, ang pinakamalakas na angkan ng sinaunang kaharian. Ang kanilang buong angkan ay puno ng mga makapangyarihang tao. Ang lahat ng mga makapangyarihang tao mula sa lahat ay natipon sa teritoryo ng sinaunang lipi. Sino ang tao sa isang itim na balabal at mask? Paano siya naglakas loob na pumapasok sa lugar ng sinaunang lipi at kumilos ng matapang? Sa sandaling iyon, maraming mga magsasaka na may suot na itim na damit at maskara ang lumitaw mula sa malayo. Ang mga hindi inanyayahang panauhin na ito ay humarap sa mga mandirigman ng sinaunang lipi sa paanan ng Mount Trinvard. Sino ka? Humakbang din ang punong guro ng Welcome Academy at sumigaw, "Kami ay natipon upang parangalan ang memorya ng pinuno ng sinaunang angkan ngayon. Kung narito ka upang maghayganti, hindi ba maaaring matapos ang seremonya?" Panipi. Maghintay ka. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya, punong guro? Ang banal na Holy Emperor ng Divinity Sect ay nagdilim. Tumalon siya sa hangin, at ang malakas na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay lumusot sa hangin at tumawag ng isang masama. Bagyo. Haha. Tumawa ang lalaking itim na lumulutang sa hangin at sinabi, "Banal na Holy Emperor, nasa ikatlong ranggo ka ng sage. Gayunpaman, hindi ka pa rin tugma para sa akin." Panipi. Makikita natin ang tungkol doon. Itinaas ng banal na Holy Emperor ang kanyang kamay, at isang mahabang taybak ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang nakasisilaw, gininto ang ilaw ang sumabog mula sa kanyang taybak. Bago lumipat ang banal na Holy Emperor, ang taong nasa itim ay gumawa na ng kanyang paglipat. Ang mga mahiwagang simbolo ay lumitaw sa kanyang mga palad, na nag-vibrate ng nagwawasak na kapangyarihan. Ang banal na Holy Emperor ay kumuha ng isang direktang hit,
at ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa kalangitan, na bumagsak sa labas ng pangunahing bulwagan sa Mount Trinvard. Ito ay sumpa ng magic. Demon ka ba? Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay bumangon mula sa lupa at mukhang warily sa itim na nakagagalit na tao na lumulutang sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2261 ang karamihan ng tao ay nabigla sa pagbanggit ng magic ng sumpa. Ang lahat ng mga powerhouse na naruroon ay agad na nagpataas ng kanilang bantay. Ang Source Magic ay may isang nakamamatay na reputasyon. Ito ay isang kataas-taasang kasanayan sa martial art ng lahi ng demonyo, at ang mga demonyo lamang ang may kakayahang malaman ito. Ang banal na Holy Emperor ay nakatitig sa lalaki sa itim na balabal sa malayo at sinabi ng same time, ikaw ba ay isang demonyo? Haha, ang tao sa itim na balabal ay nakakak. Lahat ng tao dito ay dapat mamatay ngayon. Kapag patay na kayong lahat, ang sinaunang kaharian ay pag-aari ko. Ako na. Maging nag-iisang emperador ng mundong ito. Tandaan ang aking pangalan. Ito ay Marty Tenzin. Panipi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga elite na naruroon ay nagtipon sa labas ng pangunahing bulwagan ng sinaunang lipi. May mga sikat na powerhouse. Ang pinakamahina sa kanila ay kasalukuyang nasa ranggo ng pagdurusa. Marami sa kanila ang nasa ranggo ng sage. Ang bawat isa sa kanilang sarili ay sapat na malakas upang pukawin ang isang bagyo sa sinaunang kaharian. Ang headmaster ng Welcome Academy ay mayroon ding solemn na ekspresyon. Ang kanyang ranggo ay malapit sa banal na Holy Emperors, na tumayo sa ikatlong ranggo ng sage. Kung ang kalaban na ito ay maaaring kumatok sa banal na Holy Emperor at maging sanhi ng pag-ubo ng dugo, hindi ito magiging isang tao na may kakayahang siya. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumingon kay Dorin. Dahil nasa teritoryo ng sinaunang lipi, naghihintay ang lahat sa isa sa kanilang mga miyembro ng angkan. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, lumakad si Dorin at tinitigan ang malayo sa Marquis. Dahan-daang tinanong niya, ikaw ba ang nasugatan ang aming pinuno ng angkan? Tama iyon. Brazenly inamin ni Marquis ang kanyang mga aksyon. Inamin niya, ako ang nasugatan sa kanya. Si Farley ang pinakamalaking balakid sa aking plano na lupigin. Ang sinaunang kaharian, siya ay nasa ika-6 na ranggo ng sage. Upang mapupuksa siya, partikular na inilatag ko ang isang porma sayon at pinukaw ko ito. Iyon ay kung paano siya nasugatan ng Source Magic. Haha, tumawa siya ng malakas at sinabing, matapos maghintay ng maraming taon, siya ay patay na. Ngayon na wala na siya, sino ang maaaring tumayo laban sa akin? Panipi. Lumulutang si Marquis sa hangin na may mabangis na ekspresyon na nakatago sa ilalim ng kanyang maskara. Umungol siya, patayin silang lahat. Iwanan ang mga nakaligtas. Panipi. Kasunod ng kanyang pagkakasunod-sunod, libo-libong mga kalalakihan na itim sa paa ng bundok ay nakikipaglaban sa mga mandirigman ng sinaunang angkan. Ang makapangyarihang enerhiya ay sumisid sa teritoryo ng sinaunang lipi, at nanginginig ang mga bakuran. Sa sandaling iyon, sumigaw si Dorin, masama ang lahi ng demonyo. Lahat, hayaang magkaisa at wasakin mo sila ng magkasama. Panipi. Haha. Sa kalangitan, tumawa ng malakas si Marquis at casual na kumaway ang kanyang kamay. Ang itim na enerhiya ay lumitaw mula sa kanyang palad at nagbago sa isang bilang ng mga mahiwagang karakter. Ang mga karakter na ito ay naimbento ng isang kakaibang lakas. Ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa pangunahing bulwagan ng sinaunang realm ay nakaramdam ng walang kilalang enerhiya. Sa ilalim ng presyon ng mahiwagang puwersa, hindi na nila mapakilos ang kanilang sariling tunay na enerhiya. Ang sumpa magic ay labis na tumitingin. Kahit na ang isang powerhouse tulad ng Welcome Academy Headmaster ay hindi maaaring pigilan ang sumpa magic. Mapatla ang kanyang mukha habang nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa, na nahihirapan na makatiis ang puwersa ng magic ng sumpa. Sa paa ng bundok, nagpatuloy ang mabangis na labanan. Ang mga mandirigman ng sinaunang lipi ay dahan-daang namamatay ng horrifically. Ang mga subordinate ng Marquis ay unti-unting gumawa ng Mount Trinvard. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kabaong sa loob ng bulwagan. Ang takip ng kabaong ay biglang kumatok. Swoosh! Isang tao ang lumipad mula sa kabaong at nag-hover sa hangin. Si Clan Leader.
Nabigla ang mga miyembro ng sinaunang lipi nang makita ang lalaki na bumagsak sa kabaong. Maging ang mga powerhouse na dumating upang dumalo sa memorial service ng Farley ay natigilan. Buhay si Farley. Hindi siya patay. Lahat ay nagulat nang makita si Farley na magpakita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2262 ang kwintina ang pinaka-nagulat sa biglaang hitsura ni Farley. Nagulat, sumigaw siya, "Ama!" Sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig, na-target siya ng sumpa ng magic. Nahulog siya sa lupa at naglabas ng dugo. Lahat ay nahihirapan upang mapaglabanan ang magic ng sumpa. Kahit na ang banal na Holy Emperor ay kailangang umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa upang madala ang sakit mula sa sumpa magic. Siya ay kinuha abak at syahist sa kanyang puso, "Sumpain ito, Farley." Ano ang nangyari? Bakit siya buhay pa? Kudlit. Ang pag-hover sa kalangitan, tiningnan ni Marky si Farley, na lumipad sa kabaong. Sa ilalim ng kanyang maskara, mayroon din siyang nakagulat na ekspresyon. Mga taon na ang nakalilipas, si Marky ay nag-scheme upang malubhang nasugatan si Farley dahil hindi niya siya matalo. Bago niya nalaman ang pagkamatay ni Farley, natatakot siyang lumakad sa domain ng sinaunang angkan. Sumakit lang siya sa kanyang hukbo nang malaman niya na patay na si Farley. Sa hindi inaasahan, si Farley ay talagang buhay. Si Marky ay matangkad sa banal na Holy Emperor. "Mapahamak ka, banal na Holy Emperor. Hindi pa patay si Farley. Bakit mo sinabi sa akin na namatay siya noon?" Marky. Lumulutang si Farley sa hangin at madaling naibagsak ang sumpa ng magic. Kalmado niyang tiningnan ang taong may suot na itim na balabal at mask sa harap niya. "Nagplano ka upang masaktan ako sa nakaraan. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay ipinakita mo ang iyong sarili. Panipi. Ang my curse ay dapat na kumonsumo sa iyo. Bakit walang enerhiya na demonyo sa iyong katawan?" Panipi. Masaya si Marky. Ang Curse Magic ay isang pirma na kasanayan sa martial ng lahi ng demonyo. Bagaman natutunan lamang niya ang mga pangunahing kaalaman, hindi dapat maalis ito ni Farley. "Ano ang maaaring gawin sa akin ng kaunting demonyong enerhiya?" Pinananatili ni Farley ang isang kalmadong pag-iingat. Tumingin siya sa labanan na nangyayari sa paan ng bundok. Nagdilim ang mukha ni Farley nang makita niya ang mga mandirigma ng kanyang angkan na kumakalat sa agresibong hukbo ng libo-libong mga kalalakihan ni Marky. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang mahabang taybak ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, agad niyang iginuhit ang maximum na lakas na hawak niya. Marahas niya ang kanyang mahabang taybak, at isang hindi nakikita na taybak na si Enery na hiniwa sa himpapawid. Ang enerhiya ng taybak ay umikot sa hangin ng napakabilis, tila may nagyelo na oras. Ang lahat ng mga kalalakihan na itim sa paan ng bundok ay namatay sa isang instant. "Mabuti, napakahusay." Tumawa ng malakas si Marky. "Gusto kong makita kung gaano kalaki ang iyong lakas sa mga nakaraang taon." Matapos siyang magsalita, ang enerhiya ni Marky ay tumaas ng labis. Inalis niya ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang karakter ay lumitaw ng paisa-isa. Ang mga salitang sinamahan ng kanyang demonyong enerhiya at nabuo ng isang malakas na puwersa. Wala sa mga powerhouse sa lupa ang makatiis sa kalubhaan ng enerhiya na darating sa kanila. Nagsusuka sila ng dugo at gumuho sa lupa. Ang ilan sa mga mas mahina na alagad ng sinaunang lipi ay agad na sumabog. Sa isang iglap lamang, hindi bababa sa libo-libong mga alagad ng sinaunang lipi ang namatay. Hindi man ang kanilang mga katawan ay nanatili, at ang mga pool lamang ng dugo ang naiwan. Lumulutang sa hangin, si Farley ay agad na napapaligiran ng itim na enerhiya ng demonyo. Sa paligid ng kanyang katawan ay mga kakaibang karakter na nabuo mula sa demonyong enerhiya na naglalaman ng isang malaking halaga ng kapangyarihan. Pinakawalan ni Farley ang karamihan sa kanyang tunay na enerhiya hanggat kaya niya upang makabuo ng isang halo sa paligid niya upang pigilan ang pinsala sa sumpa ng magic. Gayunpaman, siya ay nasaktan ng enerhiya ng demonyo sa loob ng maraming taon, at ang kanyang tunay na enerhiya ay halos ganap na naubos. Bagaman siya ay lihim na nakabawi sa mga nakaraang araw, hindi siya bumalik sa kanyang kalakasan. Matapos hawakan ng ilang segundo, creak. Ang protection na halo na nabuo ng kanyang tunay na enerhiya ay nagsimulang mag-warp at magbigay daan. Daan-daang mga itim na salita ang agad na sumakit sa kanya,
at bumagsak siya mula sa kalangitan, na bumagsak sa lupa ng pangunahing bulwagan. Siya ay lumubog sa mga lugar ng pagkasira at walang kakayahan. Haha, tumawa si Marky, kaya paano kung ikaw ang pinuno ng sinaunang angkan o ang pinakamalakas na tao sa mundo? Mahina ka pa rin sa aking magic ng sumpa. Panipi. Sa sandaling iyon, maraming mga lalaki sa itim na damit ang lumitaw at mabilis na sumugod sa bundok. Ang mga warriors ng sinaunang clan ay walang tugma para sa kanila at walang pagpipilian kundi ang pag-urong ng dahan-dahan. Di nagtagal, ang mga subordinate ni Marky ay nakarating sa bundok. Ang mga powerhouse sa bundok ay hindi mapakilos ang kanilang tunay na enerhiya upang labanan ang mga ito dahil sa presyon ng sumpa ng magic. Naupo silang lahat sa mga posisyon ng lotus at nagpupumilit na iwaksi ang magic ng cruise. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2263 si Marky ay lumulutang sa itaas ng Mount Trinvard ng Ancient Clan, at ang enerhiya ng demonyo ay nakapaligid sa kanyang katawan. Sakop ng itim na enerhiya ng demonyo ang buong kalangitan at nabuo ang mga kakaibang sinaunang karakter, bawat isa ay naglalaman ng kakaibang ngunit pambihirang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang dugo na si Farley ay umakyat sa mga nasira. Mas maaga ay kumilos siya ng medyo walang pag-iingat. Ang kanyang lakas ay hindi ganap na bumalik, kaya dapat niyang itago ng ilang sandali at naghintay hanggang sa bumalik ang kanyang lakas sa pinakamabuting kalagayan nito bago ibunyag ang kanyang sarili. Ang kanyang kasalukuyang estado ay hindi pa rin mapigilan ang magic ng sumpa, at wala siyang tugma para kay Marky. Ang lahat ng mga powerhouse na natipon sa sinaunang lipi ay hindi mapigilan ang labis na pasanin ng Curse magic sa kanilang mga katawan. Isang tao lamang ang hindi naapektuhan nito, at iyon si James. Alam ni James na ang sitwasyon ay naging mas masahol pa. Matapos talunin si Farley, tahimik siyang nag-snap. Hindi man napansin ni Marky na may tumakas dahil ang kanyang sumpa magic ay kumalat na sa buong teritoryo ng sinaunang lipi. Mula sa kanyang pananaw, walang makatakas. Si James ay tahimik na naglabas ng saklaw ng bundok kung saan matatagpuan ang sinaunang angkan. Ligtas siya at maaaring mag-iwan ng hindi nasaktan. Tiningnan ni James ang sirang porma sayon mula sa labas ng perimeter ng sinaunang lipi. Nakikita niya ang sitwasyon sa sinaunang lipi sa pamamagitan ng mga bitek sa porma sayon at napansin ang itim na demonyong enerhiya na lumalakad sa buong lugar. Sinabi ni James sa pagbibitiw, "Pasensya na, Sir Yon. Hindi ko nais na mamatay nang hindi kailangan ko pa ng maraming bagay na kailangan kong gawin. Ang aking asawa at anak na babae ay naghihintay sa akin sa mundo. Kailangan kong bumalik sa kanila ng buhay. Mangyaring patawarin mo ako sa pag-alis ng walang palam." Panipi. Alam ni James na kahit na nagsanay siya ng isa pang 100 taon, hindi pa rin niya matatalo si Marky. Maaari lamang siyang makatakas sa hindi nababago dahil mayroon siyang isang demonyong katawan, na hindi naapektuhan ng enerhiya ng demonyo o sumpa ng magic. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa Celestial Abode, "Papanood mo lang silang mamatay, Jats." Ang lahat ng mga powerhouse ng sinaunang kaharian ay natipon doon. Kung aalis ka, lahat sila ay mawawala. Pagkatapos, ang buong sinaunang kaharian ay mahuhulog sa mga kamay ni Marky. Ang mga lote ay sumagot ng walang magawa, "Ano pa ang magagawa ko? Mahina ako at walang katiyakan na manalo, gaytis ng isang tao na may mataas na ranggo. Maaari siyang pumatay gamit lamang ang stop ng isang daliri." Si Sophie's Luchinyod ay muli. "Maaari mo pa ring subukang gumawa ng isang bagay. Marky N ng Demon Race. Ikaw ay haperti na magkaroon ng isang katawan na nilikha ng isang sugitet na Dirt Ankh Lotus. Bukod dito, supernatural power ay din ang mga demonyo lotus ang iyong paggamit nito upang subukang maitaboy si Marky." Sinabi ni James, "Ayokong kumuha ng anumang mga panganib. Kung nabigo ang plano na ito, mamamatay ako tulad ng isang aso." Panipi. Sumagot si Sophie, "Kung nabigo ka, makakahanap ako ng paraan upang matulungan kang makatakas. Magsisisi ka na umalis sa natitirang buhay mo. Maaari mo ring pinagmumultuhan ka sa hinaharap. Mas asama ito sa iyong paglilinang." Panipi. Naririnig ito, nahulog si James sa malalim na pag-iisip. Sa sandaling iyon, ang mga subordinate ni Marky ay nakarating na sa rurok ng Mount Trinvard. Ang lahat ng mga powerhouse sa bundok ay nilabanan ang magic ng sumpa ngunit hindi maaaring masira ito.
Ang kanilang mga base sa paglilinang ay selyadong, at sila ay nakulong. Bumaba si Marky mula sa kalangitan, tiningnan ang mga hindi nakakagulat na mga powerhouse, at isang smirk na nabuo sa ilalim ng kanyang maskara. Ang Diyos ko, Farley. Medyo kahanga-hanga ka na talagang itapon ang enerhiya ng demonyo mula sa isang magic ng sumpa. Pinahihintulutan kita. Nagkaroon ka ng iyong maliit na pamamaraan laban sa akin, ngunit ito ay isang awa na ang iyong lakas ay hindi ganap na nakuhang muli. Kung ikaw ay nasa iyong buong lakas at nagkaroon kami ng isang makatarungang laban, baka mawala ako sa iyo. Panipi. Ang boses ni Marky ay gadgad sa tainga ng lahat. Ang base ng paglilinang ni Farley ay nasil, at maaari lamang siyang umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Sa kabila ng mga pangyayari, nanatiling kalmado si Farley. Sumagot siya, kung nais mong patayin ako, sige. Ano ang hindi kinakailangang chatter? Sa palagay mo ba maaari mong malupig ang sinaunang kaharian? Patuloy na mangarap, matapos mong sirain ang sinaunang lipi, ang mga nakatagong powerhouse ng aming lipi ay tataas laban sa iyo. Kapag nangyari iyon, magsisisi ka na ginawa mo ito. Panipi. Tumawa si Marky. Haha, kung natatakot ako, hindi ko nasisalaki ang sinaunang angkan sa unang lugar. Sa palagay mo ba ang iyong angkan ay ang isa lamang na may mga powerhouse mula sa Primordial Age? At ikaw, headmaster ng Welcome Academy. Panipi. Tiningnan ni Marky ang headmaster ng Welcome Academy at malamig na sinabi, gusto mong kumilos lahat. Mataas at makapangyarihan, kaya pinatay ka muna. Panipi. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang itim na enerhiya ng demonyo na nabuo sa kanyang palad. Lamang nang siya ay hampasin, isang boses ang sumigaw. Tumigil ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2264 mula sa malayo, isang malakas na boses ang bumagsak sa kalangitan. Kasunod ng tunog, isang ulap ng enerhiya ng demonyo ang lumitaw sa malayo. Ang demonyo. Ang enerhiya ay nagtipon at nabuo ng isang itim na lotus. Ang isang lalaki ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa gitna ng hindi kilalang, obsidian bulaklak. Ang lalaki ay nakasuot ng isang itim na balabal at itim na maskara. Sa kanyang upuan, nagsalita si James sa isang malamig na tinig, napaka-brazen mo, Marky. Nakuha niya ang maraming impormasyon mula kay Sophie. Bagaman iniwan ng mga demonyo ang mundo bago ito selyadong, iniwan nila ang isang samahan na tinawag na Demon Castle. Ang Demon Castle ay nagkalat ang mga miyembro sa buong 3,000 mundo. Si James ay nagsuot ng maskara at nagkukunwari na isang kilalang figure mula sa Demon Castle. Nakita ni Marky ang itim na lotus. Kahit na siya ay isang sambong ng isang mataas na ranggo, nadama niya na natakot ng mapanganib na aura ng Black Lotus. Nagulat siya at inalog sa core. Sino ka? Kinuha ni Marky si James para sa isang miyembro ng Demon Race dahil sa demonyong enerhiya na nagmula sa kanya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang taong ito. Alam niya halos lahat ng mga lihim na elite mula sa kastilyo ng demonyo na nasa sinaunang kaharian. Gayunpaman, hindi niya makikilala ang taong nagpakita lamang. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang aking pangalan. Nagpanggap si James na maging iginiit upang takutin si Marky, na sinasabi na mahigpit, kunin ang iyong mga tropa at umalis ka agad. Panginoon ko, tiningnan ni Marky si James ng magalang. Hindi niya lubos na naiintindihan ang lawak ng lakas ni James ngunit alam na ang demonyong lotus sa ilalim ng paa ni James ay kakaiba. Panginoon ko, binigyan ako ng utos ng mga tagapagtanggol. Hiniling nila sa akin na sakupin ang sinaunang kaharian. Bago magbukas ang selyo upang may handa ang lahi ng demonyo para sa pagsakop sa lupa. Panipi. Naririnig ito, sumimangot si James. Ang mga demonyo ay nag-iikot ng isang bagay na malaki. Ang mga tagapagtanggol, ha? Sumingit si James at sinabing, kahit na ang mga tagapagtanggol ay narito ngayon, hindi sila maglakas loob na kumilos ng mapangahas sa harap ko. Pagkatapos magsalita, kumuha si James ng isang token. Binigyan siya ni Marcelo ng token, na sinasabi na maaaring maging kapaki-pakinabang kung nahanap niya ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. James, I ambyo ang token na may ilang demonyong enerhiya. Sinundan ni James ang kanyang mga tagubilin. Ibinuhos niya ang kanyang demonyong enerhiya sa token.
Bigla, lumipad ito mula sa kanyang kamay at umikot sa hangin. Isang kataas-taasang puwersa na lumayo mula sa token. Kahit na naramdaman ni Marky ang kakilakilabot na kapangyarihan at lumuhad sa lupa, nanginginig sa takot. Ito ay isang karangalan na nasa iyong harapan, aking Panginoon. Hindi pa ginamit ni James ang token bago at itinago ito sa loob ng kanyang katawan matapos matanggap ito mula kay Marcelo. Ginamit niya ang kanyang demonyong enerhiya, at ang token ay nagpakawala ng walang kamali-mali na kapangyarihan. Nahaharap sa token, nadama ni James na petrolyo, na parang nasa harapan siya ng isang makapangyarihang tao. Ano ba talaga ang token na ito? Ano ang kwento ni Marcelo? Panipi. Hindi nakilala ni Marky ang taong nakaupo sa Black Lotus. Gayunpaman, maiintindihan niya na ang Black Lotus ay may natatanging enerhiya na demonyong aura pure. Ang token ay pambihira din. Parang siya ay laban sa isang malakas na demonyo. Kaya, hindi niya pinang-ahas na tanungin ang utos ni James at inutusan ang kanyang hukbo na umatras. Kasunod ng kanyang order, ang kanyang mga tropa ay mabilis na umatras mula sa lugar. Ang mga powerhouse ng sinaunang kaharian ay tumayo kasama ang kanilang mga panga. Namatay na sila ngayon kung hindi para sa mahiwagang tao na nagpakita. Sino ang taong ito? Bakit niya kami naisave? Lahat ay nakakagulat. Matapos umatras si Marky kasama ang kanyang hukbo, umalis din si James. Matapos umalis sa teritoryo ng sinaunang lipi, nagbago siya pabalik sa kanyang mga dating damit at bumalik sa lugar. Nang makarating siya sa pinangyarihan ng kaguluhan, itinapon na ni Farley ang selyo sa kanyang base sa paglilinang at tinutulungan ang iba. Nang lumitaw si James, tinanong ni Yon, "Saan ka nagpunta, James?" "Naghahanap ako kahit saan para sa iyo." Panipi. Huminga ng malalim si James. Siya ay casual na kumalas sa kanyang kamay at inalis ang token sa kanyang kamay. Sa pamamagitan ng isang simpleng pag-iisip, ang token ay lumubog sa kanyang palad at nawala. Mag-iwan ka agad sa iyong mga tropa. Hindi mo na kailangang makagambala sa mga gawain ng sinaunang kaharian. Mayroon akong isang plano ng aking sarili. Panipi. Oo, syempre, lumuhad si Marky sa lupa, hindi nang ahas na tutulan ang mga salita ni James. Nakaramdam siya ng isang nanginginig sa kanyang gulugad nang lumitaw ang token. Matapos maalis ni James ang token, ang pressure na naramdaman niya ay labis na ginhawa. Ibinalik niya ang kanyang magic ng sumpa at inutusan, "Retreat." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2265. Sinabi ni James, "Ang isa hanggang isa ay labis na nasa sabik sa lahat. Nagawa ko lang na makabawi mula sa pagkabigla ng lahat." Panipi. Lahat ng bagay. Tapos na, pinapaginhawa siya ni Yon. Pagkaraan nito, sinimulan ni Farley na i-record ang bilang ng mga casualty. Sa oras na ito, ang sinaunang lipi ay nakaranas ng mabibigat na pagkalugi, at marami sa kanilang mga nakababatang miyembro ang namatay mula sa magic ng sumpa. Ang sinaunang angkan ay nagsimulang harapin ang labanan pagkatapos ng labanan. Si James at ang iba pa ay pansamantalang nagpatuloy sa kanilang pananatili sa teritoryo ng sinaunang lipi. Nanatili sila ng 20 karagdagang araw. Pagkalipas ng 20 araw, ang sinaunang lipi ay sa wakas ay nakabawi mula sa labanan pagkatapos ng labanan. Sina Farley at Quintina ay naglalakad sa tabi-tabi sa likurang bundok ng Mount Trinvard. "Paano ka nakabawi, Ama?" Ang tanong ay nasa isip niya sa nakaraang 20 araw. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magtanong dahil si Farley ay napuno ng iba't ibang mga gawain. Sa wakas, mayroon siyang libreng oras ngayon. Ipinangako ni Farley kay James na hindi niya ibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Buhay lang siya dahil sa tulong ni James. Gayunpaman, bago niya ganap na mabawi ang kanyang lakas, kumilos siya ng walang ingat. Laban sa kanyang mga kalaban. Ito ay humantong sa hindi mabilang na trahedya na pagkamatay ng mga miyembro ng sinaunang lipi. Ang tanong ni Farley dodged Quintina at tinanong, mayroon bang lahat ng mga powerhouse mula sa iba pang mga sekta na naiwan? Tumanggaw si Quintina at sinabing, oo. Ang mga powerhouse na dumalo sa serbisyo ng pang-alaala ay unti-unting nag-iwan. Ilang mga tao lamang ang nasa paligid, kasama na ang banal na Holy Emperor, ang Infernal Emperor, Emperor Tamerlan,
at ilang iba pa na nagdala ng mga alagad upang lumahok sa kompetisyon para sa isang lugar na pumasok sa pagoda ng apoy. Dahil hindi pa bukas ang pagoda ng apoy, hindi malamang naaalis sila anumang oras sa lalong madaling panahon. Panipi. Nasaan si James? Tanong ni Farley. Siya, dapat pa rin sa paligid. Si Quintina ay bahagyang naabak at nalulumbay sa kung bakit biglang dinala ng kanyang ama si James. Tumingin si Farley kay Quintina at sinabing, hindi ka pa bata, Quintina. Panahon na ikakasal ka. Ano ang iyong perpektong uri? Tutulungan kita na makahanap ng kapareha. Panipi. Ang magandang mukha ni Quintina ay bahagyang nag-flush habang sumagot siya, ay masyadong maaga pa para sa akin. Nais kong itoon ang aking paglilinang sa ngayon. Ayokong magambala sa ibang mga bagay. Panipi. Ano sa palagay mo si James? Tanong ni Farley. James. Bahagyang nahuli si Quintina. Matapos ang ilang pagmumuni-muni, sumagot siya, mukhang medyo disente siya. Siya ay isang nagtatanim ng pagpipino sa katawan. Bagaman bata pa siya, mayroon siyang napakalakas na pisikal na lakas. Ang pagpino ng katawan ng isang tao ay mas mahirap kaysa sa paglilinang ng tunay na enerhiya. Kung nililinang din niya ang tunay na enerhiya, dapat siyang maging mas malakas kaysa sa hinayaan niya. Panipi. Paano ang tungkol sa pagpili sa kanya bilang iyong kapareha? Ama, ano ang pinagsasabi mo? Panipi. Ang mga pisngi ni Quintina ay pula bilang isang kamatis. Haha, gumagawa lang ako ng mungkahi. Maaari kang sumunod sa sino mang gusto mo. Hindi ako makagambala. Ngumiti si Farley. Bagaman natagpuan ni Farley si James na medyo mahusay na pag-asam at maasahin sa kanya, ito pa rin ang personal na gawain ni Quintina. Hindi niya nais na makagambala ng labis sa karapatan ng kanyang anak na babae na pumili. Ama, ano ang iyong nahanap na mabuti tungkol kay James? Siya ba ang nagligtas sa iyo? Tanong ni Quintina nang may hinala. Sinabi ni Farley na may ngiti, paano siya? Nahawahan ako ng magic ng sumpa. Kahit na ako mismo ay hindi mapigilan ang enerhiya ng demonyo sa aking katawan. Paano siya makakaya? Huwag alalahanin. Pumunta ipagbigay alam kay Elder Dorin upang buksan ang pagoda ng apoy bukas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2266, Ama, ang mga tao na bibigyan ng pahintulot na pumasok sa pagoda ng apoy ay hindi pa natukoy. Ang gusali ay hugis ng brilyante. Mukhang isang kastilyo ngunit hindi masyadong matangkad, nakatayo ng halos 10 metro ang taas. May isang gate sa harap ng gusali. Dinala ni Dorin ang 10 tao sa gate at itinuro patungo sa gusali, na sinasabi. Ito ang pagoda ng aming clan. Ito ay isang underground tower na may kabuuang 18 antas. Nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa pagoda ng apoy. Matapos ipasok ang pagoda ng apoy, mas malalim na pupunta ka sa ilalim ng lupa, mas maraming ganid ang enerhiya. Kung ang iyong katawan ay hindi maaaring magdala ng pile, dapat mong pigilan ang mas malalim. Maghanap ng isang antas na maaaring makatiis ng iyong katawan. Maaari mo lamang linangin ang kalahating taon sa karamihan sa pagoda ng apoy. May isang malakas na selyo sa ilalim ng pagoda ng apoy, na nagtatakda ng kakaibang apoy na nakuha mula sa mga sinaunang panahon. Ang enerhiya sa pagoda ng apoy ay nagmula sa mga napaka-apoy na ito. Kung nagtatanim ka doon ng masyadong mahaba, magdudulot ito ng pinsala sa iyong pisikal na katawan at estado ng kaisipan. Panipi. Ipinapaalala sa kanila ni Dorin ang mga panganib. Naunawaan. Tumanggo ang lahat. Pagkaraan nito, lumakad si Dorin patungo sa gate. Isang mahiwagang simbolo ang lumipad mula sa kanyang kamay, at ang enerhiya ay lumubog sa gate. Creak. Buksan ang gate, at isang malakas na gale na naglalaman ng napakalakas na enerhiya na lumusot sa kanila. Pumunta ka na. Tandaan, maaari ka lamang linangin doon sa kalahating taon ng pinaka. Si Dorin ay kumalas sa kanyang kamay. Ang 10 tao ay pumasok sa pagoda ng apoy na may pag-asa at kaguluhan. Nadama ni James ang init na nagmula sa loob habang naglalakad siya sa mga pintuan. Ang init ay naglalaman ng matinding enerhiya. Ang enerhiya ay lumusot sa kanya, at naramdaman niya ang scorching sensation sa kanyang balat. Gayunpaman, walang pinsala bukod sa init. Ang iba ay hindi na natili sa paligid ng mahaba at mabilis na pumasok sa underground tower. Habang papunta si James sa tower,
Ang boses ni Quintina ay tumalsik. James. Tumalikod si James at tiningnan siya, nagtanong, ano ang mali? Sinabi ni Quintina, wala. Nais ko lamang ipaalala sa iyo na ang enerhiya ay makakakuha ng mas malakas habang lumalalim ka sa ilalim ng lupa. Huwag mag-advance ng walang ingat, o baka mawala mo ang iyong buhay. Panipi. Siya ay may isang magaspang na ideya ng pagkatao ni James. Noong siya ay nasa bundok ni Sabers, pumasok si James sa yungib na may kaunting pagsasaalang-alang sa kanyang buhay. Nag-aalala siya na si James ay walang ingat na makarating sa pinakamalalim na antas ng pagoda ng apoy. Ngumiti si James at sinabing, salamat sa paalala. May kamalayan na ako. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2267 si James ay gumawa ng isang pagsisiyasat sa pag-iimbestiga sa antas ng ground ng pagoda. Ang antas ng lupa ay hindi masyadong malaki sa isang lugar na halos 200 square meters. Napalibutan ito ng mga pader ng bato, at mahirap kilalanin ang material na ginamit upang gawin ito. Ang mga pader ng bato ay pula, na tila pinainit ng mataas na temperatura sa loob ng pagoda ng apoy. Sa sulok ng silid, mayroong isang hagdanan ng bato na humantong sa ilalim ng lupa. Ang iba pa na pumasok sa pagoda ng apoy ay hindi na natili sa unang antas ngunit pinili na pumunta sa malalim na ilalim ng lupa. Hindi rin na natiling idle si James. Sumunod siya sa likuran ng lahat at nagpunta pa sa ilalim ng lupa. Ang temperatura sa pangalawang antas ng ilalim ng lupa ay mas mataas kaysa sa unang antas. Matapos makarating sa pangalawang antas ng ilalim ng lupa, napansin niya kaagad ang laki at halatang pagkakaiba sa temperatura kumpara sa unang palapag. Ang heatwave ay lumusot sa kanya, at nakaramdam siya ng isang nasusunog na pandamdam sa kanyang balat. Ang bawat tao na pumasok sa pagoda ng apoy ay napakalakas. Hindi nakakagulat na nagawa nilang tiisin ang enerhiya sa pangalawang antas sa ilalim ng lupa. Kaya, tumanggi sa dali na hindi kinakailangang, bumaba pa sila sa pagoda ng apoy. Matapos maabot ang ikatlong antas ng ilalim ng lupa, ang ilan sa mga sinaunang mga alagad ng lipi ay pinili na huwag mag-advance sa isang mas mababang antas. Ang enerhiya ay sapat na malakas para sa kanila na linangin. Kahit na ang ikaapat na antas ng ilalim ng lupa ay may mas malakas na enerhiya, ang kanilang base sa paglilinang ay limitado, at dahil dito ay magtatapos ito sa pagiging isang basura dahil hindi nila masisipsip ang maraming enerhiya. Karamihan sa mga tao ay nanatili sa ikaapat na antas ng ilalim ng lupa. Samantala, ang alagad ng banal na Holy Emperor na si Harold, ay pinili na sumulong sa ikalimang antas ng ilalim ng lupa. Sumunod din si Quintina sa kanya. Hindi rin nanatili si James sa likuran at sumama sa kanila. Matapos makarating sa ikalimang antas ng ilalim ng lupa, natagpuan ni Harold ang isang sulok para sa kanyang sarili at umupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa upang linangin. Ang ikalimang antas ng ilalim ng lupa ay mabilis na mabilis. Maging si James ay nagsimulang pawisan mula sa init, at ang kanyang mga damit ay agad na nalubog sa kanyang pawis. Ang Quintina ay nag-iisang katulad din. Bagaman siya ay isang grand supernatural, naramdaman niya ang init sa pag-abot sa ikalimang antas ng ilalim ng lupa. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na maaari siyang magpatuloy sa isang mas mababang antas. Patuloy siyang lumipat sa ika-6 na antas ng ilalim ng lupa. Nag-isip sandali si James at sinundan siya. Matapos makarating sa ika-6 na antas, ang damit ni Quintina ay nababad din sa pawis. Ang kanyang asol na damit ay natigil sa kanyang balat at binalangkas ang kanyang walang kamali-mali na figure. Pinili niyang huminto dito at nakakita ng isang lugar upang simulan ang paglilinang. Matapos siyang umupo, pinapakilos niya ang kanyang tunay na enerhiya, at ang scorching sensation ay lubos na nabawasan. Ang kanyang mukha ay pula mula sa init. Lumingon siya kay James, na sumunod sa kanya at pinaalalahanan siya, James, ang ika-6 na antas ay ang limitasyon. Hindi ka na dapat pumunta pa. Bagaman mayroon kang malakas na pisikal na lakas at maaaring makatiis ng enerhiya sa ika-7 antas, ang ika-6 na antas ay ang limitasyon ng lugar na ito. Ang mga antas sa ibaba ng ika-6 na bahay kahit na mas marahas na enerhiya at ang mga ito ay mahirap pinuhin. Ang pananatili doon sa loob ng mahabang panahon ay magiging sanhi ng iyong katawan upang mapanatili ang hindi maibabawas na pinsala pagkatapos ng pagkuha sa marahas na enerhiya.
Hinati ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Salamat sa paalala, ngunit nagpapatuloy pa rin ako sa ika-7 antas." Ang enerhiya sa ika-6 na antas ay malakas at angkop para kay James na linangin. Gayunpaman, maraming mga lihim si James na hindi niya nais na ipinahayag. Sa makatuwid, kailangan niyang pumunta sa isang antas nang walang sino mang linangin. Parin, nasabi ko na ang aking piraso. Kung may mali, nasa iyo iyon. Panipi. Mahinang sumangot si Quintina na may inis sa kanyang mukha. Mabait niyang paalalahanan siya tungkol sa mga panganib, ngunit hindi ito sineseryoso ni James. Inihayag niya ang kanyang sama ng loob sa kanyang puso, ang mga tao ay pareho. Sobrang matigas ang ulo nila. Panipi. Lumakad si James sa ika-7 antas at umabot sa ilang sandali. Nakaramdam siya ng ibang kakaibang enerhiya nang makarating siya sa ika-7 antas. Ang unang 6 na antas ay medyo mapayapang enerhiya na angkop para sa pagsipsip at pagpino sa totoong enerhiya. Gayunpaman, ang ika-7 leveli ay may higit na marahas na enerhiya. Nadama ni James ang isang bakas ng nagninangas na enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang enerhiya ay hindi naging sanhi sa kanya ng anumang pinsala. Ang kanyang pisikal na katawan ay matibay, at nagawang sumipsip ng lahat ng uri ng lakas. Ang marahas na enerhiya ay hindi epektibo sa kanya. Marahil ay maaari akong pumunta pa sa ika-8 antas, naisip ni James. Matapos mabulok ito ng ilang sandali, nagpunta siya sa ika-8 antas. Ang enerhiya sa ika-8 antas ay maraming beses na marahas kaysa sa ika-7 antas. James, maaari pa bang makita ang mga wisps ng apoy na sumayaw sa pamamagitan ng hangin? Ang isang tao na hindi nagsasanay ng mga diskarte sa pagpipino sa katawan ay hindi makatiis sa enerhiya. Ito ay magiging labis para sa kahit na isang walang kamatayang pag-akyat na ranggo na magsasaka sa ika-7 o 8 hagdanan. Bagaman si James ay isang magsasaka na ang pisikal na lakas ay katumbas ng ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension, hindi pa rin ito mapigilan, at ang kanyang balat ay naging pula agad. Ang kanyang balat ay tulad ng isang paghihinang bakal na nagninangas na pula. Kung ano ang nakakatakot na enerhiya. Hindi mapigilan ni James ngunit huminga ng malalim. Nasa ika-8 antas lamang siya. Ang pagoda ng apoy ay May 18 na antas. Mahirap para sa kanya na isipin kung ano ang ranggo ng paglilinang na dapat maabot ang ika-18 antas. Nabanggit ni Doreen na ang pagoda ng apoy ay isang porma sayon na ginamit upang aisil ang kakaibang apoy na apoy mula sa pinakamababang antas. Samantala, ang enerhiya ng pagoda ng flames ay tumagas mula sa mga gaps sa pagbuo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2268 isang bahagyang pagtagas ay naglalaman ng matinding enerhiya. Gaano kalakas ang mga apoy na ito? Hindi mabalot ni James ang kanyang ulo sa paligid ng ideya. Inilagay niya ang kanyang mga alalahanin at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Pagkatapos, naaktibo niya ang kanyang baguhan na gintong katawan na si CD at mabilis na hinihigop ang enerhiya sa paligid niya. Ang Novnary Golden Body CD ay hindi lamang maaaring magamit para sa pagpipino ng katawan ngunit naging isang kamangha-manghang pamamaraan ng paglilinang na maaaring sumipsip ng iba't ibang energies at alinman sa pag-convert ng mga ito sa ikabubuhay para sa kanyang katawan o sa kanyang sariling tunay na enerhiya. Sinisipsip niya ang agresibong enerhiya sa paligid niya at pinino ito sa purong enerhiya ng kanyang sarili. Sinimulan ni James na itoon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglilinang. Isang araw mamaya, boom! Ang tunay na enerhiya ay dumaloy tulad ng isang nagagalit na torrent, na dumadaan sa mga meridian ng kanyang katawan. Ang kanyang enerhiya ay tumaas ng labis, at nagkaroon siya ng isang pambihirang tagumpay. Matapos ang paglilinang ng isang araw lamang sa pagoda ng apoy, tumaas ang kanyang tunay na enerhiya, at naabot niya ang ika-6 na layer ng ranggo ng Herculean. Nagpapabuti ako sa isang kamangha-manghang bilis. Huminga ng malalim si James. Ang enerhiya sa pagoda ng apoy ay mas mahusay kaysa sa anumang tonic o elixir. Sa rate kung saan lumaki ang kanyang tunay na enerhiya, hindi magtatagal para sa kanya na maabot ang walang kamatayang ranggo ng pag-akyat. Patuloy na linangin ni James.
Ang iba pang mga magsasaka ay maaari lamang sumipsip ng isang limitadong dami ng enerhiya bago kailangan ng pagpipino ang enerhiya upang magpatuloy upang madagdagan ang kanilang tunay na enerhiya. Gayunpaman, hindi ito nalalapat kay James. Ang kanyang pisikal na katawan ay binago ng demonyong lahi ng demonyo. Kaya, maaari siyang magsanay ng patuloy ng walang mga limitasyon na nahaharap sa mga normal na katawan. Nililinang niya ang isang buwan sa ikawalong antas ng pagoda ng apoy. Makalipas ang isang buwan, ang kanyang ranggo ay nasa rurok ng ika-6 na layer ng Herculean. Bukod dito, palagi niyang pinapagana ang kanyang tunay na enerhiya. Kung hindi niya, naabot na niya ang walang kamatayang pag-akyat. Patuloy niyang paulit-ulit na pinapahalagahan ang kanyang tunay na enerhiya. Kalahating isang buwan ang lumipas, at hindi na maaaring mapagan ni James ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Kuman, malampasan ang limitasyon. Matapos niyang hindi na mapigilan ang kanyang tunay na enerhiya, huminto siya. Pagkatapos, pinili niyang palayain ang kanyang tunay na enerhiya. Ang tunay na enerhiya ay tumulos sa kanyang buong katawan, at pumasok siya sa isang estado ng kawalan ng laman. Ang nagniningas na enerhiya na nakapaligid sa kanya ay pumasok sa kanyang katawan at kinurot ang kanyang pisikal na katawan pati na rin ang kanyang tunay na enerhiya. Ano ang kahulugan ng walang kamatayang pag-akyat? Ang pisikal na katawan at tunay na enerhiya ay nabago sa pagpasok ng walang kamatayang pag-akyat. Matapos maabot ang ranggo na ito, ang pisikal na katawan ng isang tao ay sumasailalim sa pagbabagong anyo, kahit na ang isa ay hindi isang nagtatanim ng katawan. Ang tunay na enerhiya ng isang tao ay magbabago rin mula sa totoong enerhiya hanggang sa totoong kakanyahan. Mabilis na nagbago ang tunay na enerhiya ni James. Mayroong dalawang uri ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan, tunay na makalangit na enerhiya at tunay na demonyong yin enerhiya. Ang kanyang tunay na enerhiya ay dahan-daang nagbago at naging mas purer mula sa totoong makalangit na enerhiya at tunay na enerhiya ng demonyo hanggang sa tunay na kakanyahan ng makalangit at tunay na kakanyahan ng demonyo. Patuloy ding nagbago ang katawan ni James, pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas. Ang proseso ay tumagal ng 3 araw. Ang tunay na enerhiya at pisikal na katawan ni James ay ganap na binago makalipas ang 3 araw. Noong nakaraan, ang kanyang pisikal na lakas ay katumbas ng ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension, ngunit siya ay nasa Immortal Ascension 7th stair. Kahit na ang kanyang ranggo ng paglilinang ay pumasok lamang sa walang kamatayang yugto ng pag-akyat, madali niyang ibagsak ang isang kalaban sa ika-7 hagdanan ng Immortal Ascension na may suntok. Huff! Tumayo si James, clenched ang kanyang kamao, at naramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang aking pisikal na lakas ay dapat na sapat na mabuti upang mabihag ako sa unang lugar sa grand na paligsahan ng sinaunang kaharian, di ba? Si James ay may kalmado at tiwala na tumingin sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2269. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naabot niya ang walang kamatayang pag-akyat. Ang kanyang tunay na enerhiya ay pino at pinabuting exponentially, ngayon ay nagiging tunay na kakanyahan. Nagkaroon ng isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng totoong enerhiya at totoong kakanyahan. Ang mahusay na paglukso sa pagkakaiba ay katulad ng paghahambing ng isang ember sa isang inferno. Matapos ipasok ang unang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat, hindi nag-relax sandali si James at nagpatuloy sa paglilinang dahil marami pa siyang oras upang malaya. Naupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa at isinaaktibo ang Novenary Golden Body CD minsan, higit pa. Ang makapangyarihang enerhiya ay pumasok sa kanyang mga pores at pinino sa totoong kakanyahan. Ang tunay na kakanyahan ni James ay patuloy na lumalaki araw-araw. Matapos niyang maabot ang walang kamatayang pag-akyat, kakailanganin niya ang napakalaking halaga ng enerhiya upang magkaroon ng isa pang tagumpay. Sa oras na ito, nagtatanim siya ng 3 buong buwan bago tuluyang lumapit ng sapat hanggang sa hakbang, sa susunod na hagdanan. Gayunpaman, pinili niya na hindi at pinatawad ang kanyang tunay na kakanyahan para sa isa pang buwan hanggang sa makuha nito ang pinakamataas na density. Sa sandaling iyon, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa, at napapaligiran ng napakaraming tunay na enerhiya. Mula sa isang distansya, mukhang siya ay napuspos ng apoy.
Ang totoong kakanyahan sa loob ng kanyang katawan ay dumaloy tulad ng pag-crush ng mga alon habang sinubukan niyang masira ang pangalawang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat. Matapos niyang ipasok ang walang kamatayang ranggo ng pag-akyat, ang kanyang tunay na enerhiya at pisikal na katawan ay mapapahusay na makabuluhan sa tuwing gumawa siya ng isang bagong tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga magsasaka, nagkaroon ng medyo malakas na pisikal na katawan sa kabila ng hindi pagiging katawan pagpipino ng mga magsasaka. Ang pisikal na katawan ni James ay dumaan sa isa pang pagbabagong anyo. Ang proseso ay tumagal ng kalahating buwan. Kalahating buwan mamaya, sa wakas ay naabot ni James ang pangalawang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat. Ang kanyang tunay na enerhiya ay naging purer din, at ang kanyang pisikal na katawan ay mas matibay. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi napabuti dahil ang pagkakaiba sa kanyang ranggo ng paglilinang ay medyo napakalaki. Nang hindi nakatuon sa paglilinang ng kanyang pisikal na lakas, umakyat si James ng 3 ranggo ng paglilinang at 1 ranggo sa pisikal na lakas. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa ika-7 hagdanan ng Immortal Ascension. 6 na buwan ay dapat na halos tumayo, bulong ni James. Bagaman hindi niya naalala kung gaano karaming oras ang lumipas, maaari niyang hindi sinasadya na matansya ang tinatayang oras. Kahit na matapos ang paglilinang sa ika-7 antas, ang kanyang katawan ay hindi naapektuhan ng marahas na enerhiya. Gayunpaman, ang sinaunang lipi ay nagbigay sa kanila ng isang limitasyon sa oras ng kalahati ng 1 taon. Dahil nasa loob siya ng teritoryo ng sinaunang lipi, ayaw niyang masira ang kanilang mga patakaran. Marami na siyang nakakuha mula sa paglilinang ng pagoda ng apoy. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay umabot sa pangalawang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat, at ang kanyang pisikal na lakas ay nasa gitna. Yugto ng Immortal Ascension 7th Stair. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na hindi tiyak na maaari siyang manalo ng unang lugar sa Grand Tournament, maaari niyang ipasok ang nangungunang 10 ng walang anumang mga isyu. Tumigil si James sa paglilinang at tumungo sa hagdan. Nang makarating siya sa ika-6 na antas, nahanap niya ang seryosong paglilinang ni Quintina. Naupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin. Isang nakasisilaw na asol na ilaw ang nakapaligid sa kanyang katawan. Hindi nag-iwan si James. Sa halip, huminto siya at pinanood si Quintina na linangin. Napansin niya na ang mahiwagang enerhiya ay nagmula sa katawan ni Quintina at nabuo ang ilang mga sinaunang script na nagpaligid sa kanya. Ang mga script ay napaka-misteryoso at naglalaman ng mahusay na kapangyarihan. Ano ang mga iyon, Ms. Sophie? Tumayo si James sa lugar at nakipag-usap sa telepathically kasama si Sophie sa loob ng paninirahan sa Celestial. Inutusan ni Sophie ang 400,000 sundalo na magsanay ng kanilang porma sayon nang marinig niya si James. Tumawag para sa kanya. Tiningnan niya ang labas ng mundo at naramdaman ang pagoda ng apoy. Paligid. Pagkatapos, nakita niya si Quintina, na nagtatanim. Matapos na obserbahan si Quintina, sumagot si Sophie, inskripsyon ito ng paraan. Inskripsyon ng daan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2270. Nagulat na nagtanong si James, ano ba talaga iyon? Patuloy na pinagmamasdan ni Sophie si Quintina. Tiningnan niya ang mahiwagang script sa katawan ni Quintina. Ang mga script ay binubuo ng true energy at patuloy na nagbabago. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na ito ay isang hindi kilalang kapangyarihan. Siya ay dapat magkaroon ng ilang uri ng hindi maipaliwanag na kakayahan, novel drama. Naguguluhan si James. Paliwanag ni Sophie, siya ay isang grand supernatural at ipinanganak na may supernatural power. Ang supernatural power ng bawat grand supernatural ay natatangi. Ang inskripsyon ng daan ay tiyak na nakaukit sa loob niya noong siya ay ipinanganak. Bagamat hindi pa rin niya maintindihan ang kahulugan ng mga ito, maaari pa rin itong magbigay sa kanya ng malaking kapangyarihan. Pagkatapos ng paliwanag ni Sophie, pakiramdam ni James ay mas naiintindihan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Quintina na may nakatingin sa kanya, at tumigil siya sa paglilinang. Napatingin siya kay James na nakatayo sa harapan niya, at bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Sabi niya, bakit mo ako tinatitigan sa halip na mag-cultivate? Bumalik sa katinoan si James at nakangiting sumagot, 6 months are almost up, right?
Dahil hindi ko na mapapabuti pa ang aking cultivation rank, plano kong umalis ng maaga. Napadaan ako at nakita kitang nagtatanim at na-curious ako. Pagkatapos magsalita, lumakad siya at umupo sa isang lotus position sa tabi ni Quintina. Pagkatapos, lumingon ito sa kanya. Isa kang grand supernatural, tama. Hindi ko pa nakikita ang supernatural power ng isang grand supernatural. Maaari mo bang ipakita sa akin? Nang marinig ito, ngumiti si Quintina at sumagot, kung makapasok ka sa top 10 sa grand tournament, baka magkaroon ka ng pagkakataon na labanan ako. Magagawa mong maranasan ang aking supernatural power pagkatapos. Si Quintina ay nagtitiwala sa kanyang lakas at hindi nag-alinlangan sa kanyang mga kakayahan. Sa kanyang lakas, ang pagpasok sa nangungunang 10 ay isang piraso ng cake. Sa sandaling iyon, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pang mga grand supernatural, ngunit si Quintina ay ipinanganak na may inskripsyon ng daan sa kanyang katawan. Siya ay may malaking potensyal at maaabot man lang ang emperor rank. Malaking pakinabang sa iyo ang mapunta sa kanyang mabuting panig. Masyado kang maraming karma at kakailanganin mo ng mga taong tutulong sa iyo na pasanin ang pasanin nito. Tutuloy ka na naman sa karma. Kumunat ang noo ni James. Bakit patuloy na binabanggit ni Sophie ang karma? Ganyan ba talaga Kate Cott ang pakikitungo sa karma? Nag-aalinlangan siyang nagtanong, ano ang kinalaman ng aking karma sa mga kaibigan ko? Hindi mo naman naiintindihan di ba? Kung pakakasalan mo si Quintina, madadami din siya sa mga bagay mo, at ibabahagi niya ang bahagi ng iyong karma. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Dahil nabanggit ni Sophie na kapakipakinabang ang pakikipagkaibigan kay Quintina, iningatan ito ni James sa isip. Nagkaroon na siya ng asawa, kaya hindi na pinag-uusapan ang pagkakaroon niya ng pangalawang kasal. Maaari pa rin silang maging magkaibigan sa halip na maging mag-asawa. Makahulugang kinausap siya ni James, Quintina, I think you're a decent person. Bilang anak ng pinakamakapangyarihang tao ng Ancient Realm, medyo madaling lapitan ka pa rin at hindi mapagpakumbaba. Gustong-gusto kitang maging kaibigan. Puff, inilibot ni Quintina ang kanyang mga mata. Hindi niya pinansin si James at tumayo para umalis. Naramdaman din ni Quintina na malapit na ang oras, at ang kanyang paglilinang ay hindi na lalong bubuti kahit na siya ay nagpatuloy sa paglilinang sa Pagoda of Flames. Tumayo si James at sumunod sa likod ni Quintina. Sabay na umalis ang dalawa sa Pagoda of Flames. Naramdaman din ng ibang tao na pumasok sa Pagoda of Flames na malapit nang magsara ang kanilang oras sa pagoda at pinili nilang umalis ng maaga nang hindi nauubos ang mga natitirang araw. Ang 10 tao na pumasok sa Pagoda of Flames ay nakakuha ng malaki sa panahong ito. Ang Divine Holy Emperor, Infernal Emperor, at Emperor Tamerlan ay umalis sa sinaunang clan kasama ang kanilang mga alagad. Naghanda na rin si James at Yon na umalis. Nakatayo sa bakuran, nagtanong si James, aalis na ba tayo? Sir, tumanggo si Yon at sinabing, Ma'am, sarado na ang Pagoda of Flames. Ang susunod na oras na ito ay bukas ay isa pang 5 dekada mamaya. Naabot na namin ang aming layunin, kaya babalik kami sa Welcome Academy. Dapat maghanda at tiyaking nasa pinakamagandang kondisyon ka kapag sumasali sa Grand Tournament ng Ancient Realm dahil nangyayari lang tuwing 50 taon. Sige, inaasahan ni James na makita kung gaano kalakas ang mga powerhouse ng Ancient Realm. Nang papaalis na ang dalawa, may lumapit na babae na nakasuot ng asol na damit. Mukha siyang matikas na parang nymph. Tumingin siya kay James at mahinahong sinabi, gusto kang makita ng tatay ko, James.